Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1505-12. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dahil natanggap na ni Alvin ang mga materyales, wala na siyang planong manatili pa sa Han River City. Senior Brother Carter, aasahan ko na makukuha mo ang mga materyales na kailangan ko, dagdag ni Alvin nang magpaalam kay Dodong. Huwag kang mag-alala, Junior Brother Darfield. Ipagpapatuloy ko ang pagpapadala ng aking mga tauhan upang maghanap ng mga materyales na kailangan mo. Kapag nakuha ko na ang mga ito, hihilingin ko sa kanila na ibalik sa iyo ang sekta, sabi ni Dodong, tumatango-tango. Salamat, Senior Brother Carter. Matapos ipahayag muli ang kanyang pasasalamat, tuluyang umalis si Alvin. Pag-alis niya, gabi na. Napakadilim na halos hindi niya makita ang mga kamay sa harap niya. Sinamantala ang pagkakataon dahil napakadilim, tahimik na umalis si Alvin sa operation point ng Moon Illumination Sect at umalis sa headquarters ng 9 Sect Alliances. Ang dahilan kung bakit pinili niyang umalis sa oras na ito ay upang maiwasan ang lahat ng hindi kailangang gulo. Alam na alam ni Alvin na kahit isa na siyang intermediate Saint Rudiment Stage Martial Cultivator ngayon, hindi pa rin siya makakalaban kung makatagpo siya ng isang Paramount Saint Rudiment Stage na powerhouse. Ang hindi alam ni Alvin ay nang siya ay umalis, isang figure ang nakasunod sa kanya malapit sa likuran at huminto lamang nang makita siyang matagumpay na umalis sa Han River City. Itinaas niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang silhouette ni Alvin na kumukupa sa hangin at naglaho sa liwanag ng buwan na ito. Lumiwanag ang liwanag ng buwan na tumambad sa mukha ng lalaki. Siya ay walang iba kundi si Dodong na katatapos lang magpaalam kay Alvin. Lumabas na pagkatapos umalis ni Alvin, pinag-isipan ito ni Dodong at nakaramdam pa rin ng pag-aalala. Kaya naman, lihim niyang inihatid si Alvin palabas ng lungsod. Pagkatapos lamang niyang masaksihan na umalis siya sa Han River City hanggang sa mawala ang kanyang anyo sa kanyang paningin, sa wakas ay tumigil na siya sa pagsunod sa kanya. Ginawa ni Alvin ang kanyang buong bilis at naglakbay sa bilis ng liwanag habang lumilipad siya patungo sa kinaroroonan ng Moon Illumination Sect Estate. Cedric Hamilton. Sa pagbabalik sa Moon Illumination Sect, hindi maiwasan ni Alvin na alalahanin ang Outer Court Elder na gumawa ng hakbang para patayin siya noong una siyang umalis sa Moon Illumination Sect. Kung hindi dahil sa katotohanan siya ay may dala-dalawang 3-star Divine Strider talisman sa kanya, siya ay namatay sa kamay ni Cedric. Sana ay sapat na ang iyong mga bola upang manatili sa Moon Illumination Sect upang magkaroon ako ng pagkakataong mag-higanti. Bulong ni Alvin sa sarili. Malinaw na ang mga salitang ito ay nakatarget kay Cedric. Sa kasamaang palad, siya ay nakatadhana na mabaygo. Nang hindi siya nagawang patayin ni Cedric, napagtanto na niya na hindi siya magkakaroon ng happy ending kung babalik siya sa Moon Illumination Sect, kaya nagtago na lang siya. Siyempre, ang dahilan kung bakit nagtago si Cedric ay hindi dahil sa takot niya kay Alvin. Sa halip, natakot siya kay Arwin na sumusuporta kay Alvin. Nang bumalik si Alvin sa Moon Illumination Sect, maraming tao ang dumating at umalis sa isang liblib na mansyon sa Han River City. Sa ilalim ng takip ng liwanag ng buwan, ang mga taong ito ay naglalakad pabalik-balik sa loob at labas ng mansyon. Sa araw, ang mansyon na ito ay walang aktibidad. Maaari lamang makita ang mga taong umaalis at pumapasok kapag gabi na. Narito ang operation point na itinayo ng Mountain Shade Black Market sa Han River City sa distrito ng 9 Sect Alliances. Ngayong gabi, sa loob ng isang maluwang na silid sa mataong mansyon na ito, ang liwanag ng kandila ay umindayog sa mahinang simoy at walang tigil na kumikislap, na sumasalamin sa dalawang figure. Ang isa sa mga figure ay isang payat, matandang lalaki na may pinaghalong itim at puting buhok. Ang kanyang mukha ay tila asymmetric alay na hahati sa dalawang halves. Kalahati nito ay mukhang lalaki habang ang isa ay mukhang pambabae. Sa ngayon, nakatingin siya sa matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan habang sinasabi niya, si Alvin mula sa Moon Illumination Sect ang eksaktong target ni Marlon. Isa lang ang paliwanag kung paano siya nakarating ng buhay sa Han River City at lumikha pa ng ganoong kalaking kaguluhan, tiyak na nabigo si Marlon. Mayroon bang ibang dahilan? Medyo imposibleng mabaygo si Marlon.
Nakatayo doon, ang matibay na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matipuno at kahangahangang pangangatawan ay parang isang bakal na tore na nag-aalis ng matinding pananakot sa kausap. Kahit na may iba pang dahilan, dapat ay bumalik na si Marlon ngayon. Dahil hindi pa rin siya nakakabalik, malamang na nakatagpo siya ng malungkot na wakas, sagot ng matanda. Kumatok. Kumatok. Sa sandaling ito, dalawang mahinang katok ang umalangaw-ngaw. Nang ilipat ng matanda at nang nasa katanghaliang gulang ang kanilang mga tingin sa pintuan, isang magalang na boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas. Lord Mortis. Parang naririnig niya kung kanino ang boses, walang pakialam na sumagot ang matanda, pasok. Sabay wagayway ng kamay at bumukas mag-isa ang pinto ng kwarto. Unti-unting pumasok ang isang binata na nakasuot ng itim na damit. Nang makita niya ang matipunong lalaki, magalang siyang yumuko at nagbigay galang. Panginoong Theo. Muling itinaas ng matanda ang kanyang kamay upang isara ang pinto ng silid bago siya nagtanong ng walang pakialam, anything. Lord Mortis, may isang quasi 3-star assassin na naghahanap sa iyo. Sinabi niya na kailangan kanyang makausap ng personal, sagot ng binata, kung tumanggi kang makita siya, paalisin ko siya, Lord Mortis. Isang quasi 3-star assassin. Isang kinangang sumilay sa maulap na mata ng matanda. Matapos manatiling tahimik ng ilang oras, sa wakas ay sinabi niya, dalhin mo siya. Sa Mountain Shade Black Market, ang mga assassin ay nirerango din ayon sa iba't ibang grado. Ang lalaking nakasuot ng itim, na pinatay ni Alvin sa huling pagkakataon, ay isang 3-star assassin sa Mountain Shade Black Market. Kahit na ang isang quasi 3-star assassin ay hindi kasing lakas niya, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan nila. Sa Mountain Shade Black Market, ang isang quasi 3-star assassin ay karaniwang makakapatay ng isang ordinaryong Paramount Mortal Shedding Stage Marshal o Dao Cultivator kung walang mga sakuna. Madaling maisip kung gaano kaitikot ang isang quasi 3-star assassin. Hindi nagtagal, nagdala ang binata ng isang lalaki na nakabalot ng itim na roba. Walang makakita sa kanyang mukha o katawan man lang. Magandang araw sa iyo, Lord Mortis. Bahagyang yumuko ang lalaking nakasuot ng itim sa matandang lalaki ngunit tila hindi niya nakilala ang nasa katabi niyang medyo may edad na kaya hindi man lang siya yumuko sa kanya. Gayunpaman, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tila hindi nababahala tungkol dito. Gayunpaman, pinag-aralan niya ng may interes ang lalaking nakaitim na damit. Ang matandang lalaki, na isang mataas na opisyal sa Mountain Shade Black Market na may codename na Mortis, ay walang pakialam na nagtanong, bakit mo ako hinahanap? Siyempre, isa lamang siyang mataas na opisyal sa sangay ng Mountain Shade Black Market sa distrito ng 9 Sect Alliances. Kung siya ay nasa headquarters ng Mountain Shade Black Market, siya ay magiging isang handyman lamang na may lakas ng early Saint Rudiment stage at hindi na dapat banggitin. Ang lalaking nakasuot ng itim ay ang quasi 3-star assassin na gustong hanapin si Mortis. Matapos niyang sumulyap sa katabi niyang binata ay sinulyapan niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pwede ka munang umalis. Nang marinig ang utos ni Mortis, umatras ang binata at isinara ang pinto pagkaalis niya. Sa pagtingin sa quasi 3-star assassin, sinabi ni Mortis, si Theo iyon. Theo. Gayunpaman, nang ang mga salita ni Mortis ay umalis sa kanyang bibig, ang quasi 3-star assassin ay hindi maiwasang manginig ng kaunti. Nang muli niyang ibuka ang kanyang bibig, maging ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Si Lord T. Theo ba? Pagkatapos, bahagyang inangat niya ang kanyang ulo at sinulyapan ang maskulado at medyo may edad na lalaki. Nang makita niya ang kakilakilabot na peklat ng espada na tumama sa kanyang kaliwang mata, huminga siya ng malalim at nagmamadaling yumuko. Magandang araw sa iyo, Lord Theo. Bilang isang assassin ng Mountain Shade Black Market, ang opisyal ng pinakamataas na antas na nakilala niya ay si Mortis. Bagamat maraming beses na niyang narinig ang tungkol kay Theo, hindi pa niya ito nakita. Sa makatuwid, kahit na si Theo ay nakatayo sa kanyang harapan ngayon, hindi niya siya nakilala. Sa sandaling maalala niya ang chismis tungkol kay Theo, hindi napigilan ang kanyang puso na manginig muli. May nakakagulat na chismis na kumakalat sa mga mamamatay tao sa Mountain Shade Black Market, na nagsasabi na ang dating clan leader ng Profound Talisman Sect ay namatay sa kamay ni Theo.
Nang mamatay ang dating clan leader ng Profound Talisman Sect, ang kanyang lakas ay maaaring ituring na ang nangungunang tatlo sa buong distrito ng 9 Sect Alliances. Napakalakas niya kaya nalampasan pa niya si Mortis, isa sa matataas na opisyal ng kanilang Mountain Shade Black Market. Narinig na rin niya ang pinagmulan ni Theo noon. Tila sinaktan ni Theo ang isang mataas na opisyal sa itaas na dibisyon ng Mountain Shade Black Market at sa kadahilanang ito, siya ay sinupil ng opisyal na iyon at pinatalsik sa sangay ng Mountain Shade Black Market sa distrito ng 9 Sect Alliances. Ang partikular na sangay na iyon ay nirerango ang isa sa pinakamababa sa buong Mountain Shade Black Market. Nagkaroon din ng isa pang chismis tungkol kay Theo nang kararating lang niya sa sangay ng Mountain Shade Black Market sa distrito ng 9 Sect Alliances. Noong kararating lang daw ay hindi rin siya tinanggap ng matataas na opisyal sa sangay. Na-corner sa ganong sitwasyon, hindi siya nagsalita at sa pamamagitan lamang ng kanyang pares ng kamay na bakal, tinatakan niya ang isang lugar para sa kanyang sarili sa sangay ng Mountain Shade Black Market sa distrito ng 9 Sect Alliances. Sa ngayon, mas mataas pa ang posisyon niya sa branch kaysa kay Mortis. Sa makatuwid, nang marinig ng quasi 3-star assassin na may itim na damit na ang malakas na tao na nakatayo sa harapan ay si Theo, agad siyang natigilan. Iluwa mo lang kung may sasabihin ka, tumango si Theo sa lalaking nakaitim na damit at walang pakialam na sinabi. Oo, mabilis na sagot ng lalaking nakaitim na damit. Hindi man lang naglakas loob, tumingin siya kina Theo at Mortis para magulat, Lord Theo, Lord Mortis, ilang araw na ang nakakaraan sa hating gabi, nagkataon na nasaksihan ko ang isang insidente na may masamang epekto sa ating Mountain Shade Black Market. Nang maabot ng lalaking nakasuot ng itim ang dulo ng kanyang pangungusap, naging seryoso kaagad ang kanyang mukha. Oh! Nang marinig siya ni Theo at Mortis, nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at nakita ang pagtataka sa mga mata ng isa't isa. Noong gabing iyon, dahil may misyon akong dapat gawin, nagmamadali akong umalis pagkatapos kong alamin ang pagkakakilanlan ng dalawang lalaki. Nang matapos ang aking misyon, nagmadali akong bumalik at agad akong hinanap ka, Lord Mortis, sabi ng lalaking nakaitim na damit kay Mortis. Anong pangyayari? Tanong ni Mortis. May talagang nagpanggap bilang aming mga lalaki sa Mountain Shade Black Market. Nagngalit ang ngipin ng lalaking nakasuot ng itim. Ipinahayag nila na sila ay mga assassin mula sa ating Mountain Shade Black Market, ngunit mula sa aura na kanilang pinalabas, nakikita ko na sila ay talagang hindi mga assassin. At saka, ang ating mga mamamatay tao sa Mountain Shade Black Market ay nakagapos ng kulog na parusa ng 99 Heavenly Tribulation Oath, kaya imposibleng ilantad natin ang ating sariling pagkakakilanlan. Swish! Swish! Ang mga salita ng lalaking nakasuot ng itim na damit ay agad na naging sanhi ng pagdilim ng mukha ni Theo at Mortis ng magkasabay. Ang punong tanggapan na nasa pinakamataas na antas sa kanilang Mountain Shade Black Market ay isang third-rated na puwersa. Gaya nga ng kasabihan, ang mga tuntunin at regulasyon ay dapat sundin sa paghawak ng mga gawain. Kung walang ganoong mga alituntunin ang gayong napakalaking puwersa, magiging imposible para sa kanila na makamit ang kaluwalhatian. Marami ring ipinagbabawal sa Mountain Shade Black Market. Ang isa sa kanila ay walang sino man sa mga mamamatay tao sa Mountain Shade Black Market ang maaaring magbunyag ng kanilang pagkakakilanlan kapag sila ay naka-duty sa labas. Para sa kadahilanang ito, ang Mountain Shade Black Market ay nagtakda ng isang panuntunan na nagsasaad na ang bawat pumatay sa Mountain Shade Black Market ay dapat manampa gamit ang 99 Heavenly Tribulation Oath bago sila pumasok. 1506. Ito ay eksakto dahil sa kadahilanang ito na ang mga mamamatay tao sa Mountain Shade Black Market ay hindi kailanman may hayag ang kanilang pagkakakilanlan kahit na ano. Kung ang mga assassin ay nagpahayag ng kanilang mga pagkakakilanlan, ito ay magiging isang malaking bawal at sila ay papatayin pa ng kulog na parusa ng 99 Heavenly Tribulation Oath. Kung may magpapanggap sa Mountain Shade Black Market, hindi rin siya mapapatawad. May tahasang tuntunin na malinaw na itinakda sa pagsulat na alinmang sekta o tao ang nangahas na magpanggap bilang isang miyembro ng Mountain Shade Black Market, tiyak na lilipulin sila ng Mountain Shade Black Market.
Upang maprotektahan ang baseline na ito, ang Mountain Shade Black Market ay nakabuo pa nga ng panuntunan na ang lahat ng miyembro ng Mountain Shade Black Market na nakarating sa Saint Stage ay dapat manampa gamit ang 99 Heavenly Tribulation Oath na gagawin nila ang lahat para lipulin ang sinumang magpapanggap bilang kanilang kapwa-miyembro. Ang mga tumangging sumunod sa panuntunang ito ay sasabog hanggang sa kamatayan ng parusang kulog. Maging sina Theo at Mortis ay walang exception din. Pareho na silang ginawa nitong sumpa. Okay pa rin kung wala silang alam, ngunit kapag nalaman nila, ang 99 Heavenly Tribulation Oath ay magsisimulang tumakbo. Paano mo mapapatunayan na totoo ang sinabi mo? Tumingin si Mortis sa quasi 3-star assassin sa kanyang harapan at nagtanong sa malalim na boses, naglakas loob ka bang gumawa ng 99 Heavenly Tribulation Oath at patunayan na ang bawat salitang binitawan mo ngayon ay walang iba kundi ang katotohanan? Kung mayroong anumang maling pahayag dito, ikaw ay sasabog sa kamatayan ng parusang kulog. Nang marinig ito, agad na natapos ng quasi 3-star assassin ang 99 Heavenly Tribulation Oath nang walang sinasabi. Boom! 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 Siyam na dumadagandong na tunog ang umalangaw-ngaw at nagulat sa kalahati ng Han River City. Alam ng mga nakarinig ng dumadagandong na pag-ulan na maaaring may nakagawa na ng 99 Heavenly Tribulation Oath at ang kulog ay nakipag-ugnayan sa kanya. Nang makita kung paano ginawa ng quasi 3-star assassin na ito ang kanyang 99 Heavenly Tribulation Oath ng diretso at hindi pinarusahan ng Thunder Penalty, napagtanto ni Theo at Mortis na hindi nagsisinungaling ang lalaki. Ang dahilan kung bakit gusto nilang pagtibayin ito ay dahil nag-aalala rin sila na ang quasi 3-star assassin ay gusto lang maghanap ng dahilan para pumatay ng tao. Sa distrito ng 9 Sect Alliances, ang kanilang mga kamay ay walang alinlangan na ang pinakamatulas na talim na umiiral. Sa pagtingin sa quasi 3-star assassin, nagtanong si Theo, ngayon lang, sinabi mo na nakumpirma mo ang pagkakakilanlan ng mga taong nagpanggap bilang mga miyembro ng ating Mountain Shade Black Market, hindi ba? Oo. Tumango ang quasi 3-star assassin. Sino sila? Tanong ni Mortis. Sila ay mula sa Orleans Clan ng Han River City. Ang Orleans Clan ay isang 8-rated force mula sa Han River City. Karaniwan silang umaasa sa 9 Sect Alliances para gawin ang kanilang negosyo at nakakaipon ng napakaraming kayamanan, sagot ng quasi 3-star assassin. Ang Orleans Clan. Nang marinig ang kanyang mga salita, sina Theo at Mortis ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa, kapwa napansin ang malamig na kinang sa mga mata ng isa't isa. Noong gabing iyon, ang Orleans Clan ay nakatanggap ng isang hindi pa nagagawang sakuna na hindi pa nila nahaharap noon. Ang buong Orleans Clan, kasama si Baltimore ang clan leader, ay napatay na lahat, maliban sa isang minorya sa kanila na wala sa gabing iyon. Bago pa napagtanto ng grupo ng matataas na opisyal ng Orleans Clan ang nangyayari, lahat sila ay isa-isa ng pinatay. Maging ang ilang matandang Orleans Clan elder na nasa Paramount St. Rudiment Stage ay kinaladkad din ng mga nanghihimasok palabas sa lihim na silid ng Orleans Clan bago sila pinatay. Hanggang sa sandaling iyon nang sila ay pinatay, ang matandang Orleans Clan elders ay hindi naiintindihan kung bakit darating ang mga powerhouse ng Saint Stage upang patayin sila, hanggang sa punto na hindi man lang nila nasabi ang kalahating pangungusap sa kanila. Nang gabing iyon, umagos ang dugo ng Orleans Clan na parang ilog. Tulad ng pagbuhos ng dugo ng Orleans Clan na parang tubig, ang dalawang powerhouse ng Saint Stage na mabilis na kumilos ay umalis din ng bongga. Nang sila ay umalis, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim ang sumugod at hinalughog ang buong Orleans Clan. Sa oras na dumating ang mga tao mula sa punong tanggapan ng 9 Sect Alliances, halos lahat ng bagay na karapat-dapat sa Orleans Clan ay ninakawan na nag-iiwan lamang ng mga katawan na nagkalat kung saan-saan sa lupa at mga daloy ng dugo na tila isang ilog. Ang Orleans Clan na dating maluwalhati at kahanga-hanga ay ganap na naging kasaysayan sa loob lamang ng isang gabi. Ang lahat ng mga taong namamahala sa siyam na dakilang sekta ay nagtipon sa punong tanggapan ng 9 Sect Alliances. Lahat, ano sa palagay mo ang insidente tungkol sa Orleans Clan? Tanong ng isang malaking matipunong lalaki na may balbas na may maingay na boses. Ang kanyang sulyap ay dumaan sa lahat ng 30 sa mga taong naruroon sa pinangyarihan. Ang mga taong ito ay ang lahat ng mga taong in charge na ipinadala ng siyam na dakilang sekta sa Han River City.
Bawat isa sa kanila ay nagtulungan upang pamahalaan ang mga gawain sa punong tanggapan ng 9 sect alliances. Nagmula sila sa 9 na dakilang sekta. Ang ilang mga tao mula sa Moon Illumination Sect, kabilang si Dodong, ay naruroon din. Bakit biglang lilipulin ang Orleans Clan? Huwag mong sabihin sa akin na si Senior Brother Arwin ang gumawa ng hakbang. Sandali lang. Kahit kumilos si Senior Brother Arwin, hindi niya siguro maalis ang buong Orleans Clan sa magdamag. Lahat ng ilang Paramount Saint Rudiment Stage powerhouses sa Orleans Clan. Wala talagang nakataka sa kanila. Noong una, inakala ni Dodong na naghiganti si Arwin para sa kapakanan ni Alvin, ngunit sa lalong madaling panahon, napagtanto niya na hindi ito posible. Oh! Biglang napansin ni Dodong na marami sa kanila ang lumilipat ng tingin sa kanilang mga miyembro ng Moon Illumination Sect. Kailangan pa ba nating mag-isip? Siguradong ang Moon Illumination Sect ang gumawa niyan. Sok. Mahal ng Moon Illumination Sect si Alvin to the point na nang malaman nilang Binyo bully na siya ng Orleans Clan, agad nilang nilipol ang buong Orleans Clan. Sarcastic na bulalas ng isang pangit na medyo may edad na. Isang gabi lang at ang buong Orleans Clan ay nabura. Kahit na ang ilang Paramount Saint Rudiment Stage na powerhouses ay hindi rin makakalabas. Isang Saint Stage powerhouse ay tiyak na kasali rin. Idinagdag ng isa pang tao. Pinandilatan ng matandang lalaki si Dodong at ilang iba pa ng may galit at halos mapaungol habang hinihingi, napakagandang hakbang, Moon Illumination Sect. Paano mo talaga mapapawi ang isang 8-rated clan na isa ring alyansa ng ating 9 sect alliances para lang sa isang maliit na salungatan? At isa pa, isa itong clan na tinulungan naming suportahan at paliwanagan ang nakaraan. Munilwa sama-sama sa atin. Tama. Kahit gaano pa kalala ang Orleans Clan, pinalaki pa rin namin ito. Kahit na gustong lipulin ito ng iyong Moon Illumination Sect, dapat sinabi mo man lang sa amin. Kumilos ng mag-isa nang hindi kumukonsulta sa amin, ano ang gagawin mo sa 8 dakilang sekta? Maraming tao ang nagpatuloy sa pagtatanong. Ngayong napatay na ninyo ang Orleans Clan, sino ang maglilinis sa kalat na iniwan ng Orleans Clan noon? Alam mo ba kung gaano karaming pagsisikap ang kailangan nating gawin para magtaas ng isa pang 8-rated na puwersa? Ang ginawa ng iyong Moon Illumination Sect sa pagkakataong ito ay sobra-sobra na. Sa sandaling ito, si Dodong at ang ilang iba pa ay naging target ng 8 dakilang sekta. Anong patunay mo para akusahan ang Moon Illumination Sect natin? Isang matipuno, matandang lalaki sa tabi ni Dodong ang malamig na bumantong hininga at nagtanong sa malalim na boses habang sinusulyapan niya ang karamihan. Ang matandang ito ang pangunahing person in charge na ipinadala ng Moon Illumination Sect sa punong tanggapan ng 9 sect alliances. Siya si Sean, isa sa ilang vice-sect leaders ng Moon Illumination Sect. Tama. Mas mabuting huwag kang magturo ng daliri bago ka magkaroon ng anumang ebidensya, ang ungol din ni Dodong. Sumangayon din ang ilang natitirang mga taong in charge ng Moon Illumination Sect. Kahit na lihim silang nag-aalinlangan tungkol sa pamamahala ni Elder Arwin na hikayatin ang matataas na opisyal sa sekta na hayaan ang mga powerhouse ng Saint Stage na lipulin ang Orleans Clan, hindi nila maipakita ang kanilang mga hinala ngayon. Anong klaseng patunay ang gusto mo pang makita? Isang malakas at medyo may edad na lalaki ang tumayo at ngumisi. Bukod sa iyong Moon Illumination Sect, sino pa ang may motibo na lipulin ang buong Orleans Clan? Tama. Makatitiyak tayo na ito ay isang powerhouse ng Saint Stage na paksay ng buong Orleans Clan sa isang gabi. Kung gayon, sabihin sa amin, maliban sa aming 9 na dakilang sekta dito, aling puwersa ang may kapangyarihan ng Saint Stage sa distrito ng 9 sect alliances? May nagtanong ulit. Bukod sa ating 9 na dakilang sekta, aling puwersa ang may kapangyarihan sa Saint Stage sa distrito ng 9 sect alliances? Nang marinig ni Sean ang tanong ng taong ito, napangiti siya kaagad. Mukhang nakalimutan mo ang Mountain Shade Black Market, ha? Ang Mountain Shade Black Market. Sa sandaling marinig nilang binanggit ni Sean ang Mountain Shade Black Market, natahimik ang buong eksena. Nagbago ang kapaligiran at naging kakaiba. Ang Mountain Shade Black Market ay palaging tinak sa lalamunan ng 9 sect alliances sa lahat ng oras.
Ito rin ang puwersang nagdulot sa siyam na malalaking sekta na magkadikit na parang mga ibon na may parehong balahibo. Kung walang Mountain Shade Black Market, walang 9 sect alliances. Masasabi pa nga ng isang tao na ang mga alyansa sa pagitan ng siyam na dakilang sekta ay nilikha lamang ng Mountain Shade Black Market. Ang Mountain Shade Black Market ay nagbigay sa kanila ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng malaking pressure. Itigil mo na ang paggamit sa Mountain Shade Black Market para takutin tayo. All this while, ang Mountain Shade Black Market ay kumikilos lang sa dilim at kailan pa sila nakagawa ng ganito. Hindi nagtagal, ang isa sa matataas na opisyal ng isa sa mga sekta ay bumalik sa kanyang katinoan at nanunuya. Marami pang mga tao ang sumang-ayon sa kanyang mga salita. Tama. Bagamat kakaiba ang Mountain Shade Black Market sa kanilang ginagawa, mukhang hindi talaga ito ang kanilang estilo. Na-offend lang ng Orleans clan si Alvin mula sa iyong Moon Illumination sect ilang araw na ang nakalipas at ngayon ay nabura na ito. Sino ang maniniwala sa iyo kung sasabihin mong wala itong kinalaman sa Moon Illumination sect mo? So, lumalabas na ang Moon Illumination sect ay talagang isang sekta na hindi nangangahas na aminin ang kanilang mga ginagawa, ha? Maraming tao mula sa iba pang 8 dakilang sekta ang nagsimulang kutsain sina Sean, Dodong, at ilang iba pa. Sa sandaling iyon, ang Moon Illumination sect ay wala ng anumang pagbabalik. Kung tutuusin, kahit anong sabihin ng 8 dakilang miyembro ng sekta ay may katuturan din. Marahil, ang ilang mga simpleng tao mula sa Orleans clan ang nakasakit sa Mountain Shade Black Market. Sa huli, si Dodong ang unang bumalik sa kanyang katinoan at sinubukang pabulaanan. Nang gustong sumagot ng grupo ng matataas na opisyal ng mga sekta na may 8 baitang, nagmamadaling pumasok ang isang binata mula sa labas. Ang ganitong kabastusan ay naging sanhi ng pagsimangot kaagad ng mga tao. Aling alagad ng sekta ito na walang alam sa anumang asal. Siguradong hindi siya mula sa aming Profound Talisman sect. Hindi rin galing sa sekta namin. Sunod-sunod na nilinaw ng matataas na opisyal ng 8 dakilang sekta ang kanilang relasyon sa lalaki. Hindi nagtagal, sabay-sabay na lumipat ang kanilang mga tingin sa ilang matataas na opisyal ng Moon Illumination sect. Kung hindi siya mula sa kanilang mga sekta, dapat siya ay mula sa Moon Illumination sect. Sa sandaling ito, maging si Sean Tanner ang vice sect leader ng Moon Illumination sect, o si Dodong at ang iba pa, bawat isa sa kanilang mga mukha ay nagpakita ng solemna. Ang disipulo ng Moon Illumination sect na pumasok, sa kabilang banda, ay tila hindi na malaya na ang kapaligiran ng eksena ay mabigat at patuloy pa rin siyang sumugod. Habang siya ay pumapasok, patuloy niyang sinasabi, mga senior uncle, ang dahilan kung bakit ang buong Orleans clan ay nalipol ay kumalat na sa Han River City. Ano? Sa sandaling ang mga salita ng disipulo ng Moon Illumination sect ay lumabas sa kanyang bibig, ang buong eksena ay nagkagulo. Sa sandaling ito, wala nang nag-aalala tungkol sa ugali ng disipulong ito ng Moon Illumination sect. Para sa kanila, ang dahilan kung bakit ang buong Orleans clan ay nalipol ang pinakamahalaga sa ngayon. Anong dahilan iyon? Sabay-sabay, ang mga matataas na opisyal ng siyam na dakilang sekta, kabilang ang ilang matataas na opisyal mula sa Moon Illumination sect, ay tumingin ng buo sa disipulo ng Moon Illumination sect. 1507. Ang disipulo ng Moon Illumination sect na pumasok ay isang ordinaryong disipulo sa loob ng korte. Mabilis siyang pumasok dahil nabigla siya sa balita. Nang makita niyang sabay-sabay na tumingin sa kanya ang matataas na opisyal mula sa siyam na dakilang sekta, agad siyang nanigas. Hindi na siya makapagsalita kahit na nakabalik na siya sa katinoan at ibinuka niya ang kanyang bibig. Hindi mo kailangang kabahan. You can take your time, sabi ni Sean na naghihikayat sa alagad ng Moon Illumination sect na nakangiti nang makita niya kung gaano siya katigas. Salamat sa panghihikayat mula sa vice sect leader, huminga ng malalim ang disipulo ng Moon Illumination sect bago siya nagsimulang magsabi ng dahan-dahan, ang kumakalat na balita sa paligid ay usap-usapan na ilalabas ng Mountain Shade Black Market. Nilipol nila ang Orleans clan dahil may nagkunwaring mula sa Mountain Shade Black Market. Mountain Shade Black Market.
Sa sandaling natapos ng alagad ng Moon Illumination Sect ang kanyang sentensya, lahat ng matataas na opisyal ng siyam na dakilang sekta na naruroon ay napabuntong hininga. Humph! Sa hinaharap, huwag tayong magsabi ng mga bagay nang walang anumang ebidensya. Matapos makabawi si Sean mula sa pagkagulat, agad niyang tiningnan ang matataas na opisyal ng iba pang 8 dakilang sekta at minisyon. Kahit na ang matataas na opisyal mula sa iba pang 8 dakilang sekta ay hindi nasisiyahan sa panunuya ni Sean, nanatili silang tahimik. Sila ay nasa mali pagkatapos ng lahat. Vice Sect Leader Tanner, huwag na nating pag-usapan pa ang bagay na iyon. Ang dapat pag-usapan ngayon ay ang usapin tungkol sa ginawa ng Mountain Shade Black Market. Sa pagkakataong ito, talagang lumagpas na sila sa linya. Malinaw na alam nila na ang Orleans Clan ay suportado ng 9 sect alliances, at gayunpaman, nilipol pa rin sila. Ang isang maputi balbas na matandang lalaki ay mapanghusga na sinabi, isang hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi mo masasabi na. Ang Mountain Shade Black Market ay naglabas ng salita na isang tao mula sa Orleans Clan ang nagpanggap na isa sa kanila. Kaya naman sila ay nilipol. Tama. Ang taong iyon mula sa Orleans Clan ay naghuhukay ng sarili niyang libingan sa pamamagitan ng paggawa niyan. Narinig ko na rin ang tungkol sa mga patakaran ng Mountain Shade Black Market. Alinmang angkan kabilang ang impersonator ay mapapawi kapag nakumpirma na ito. Ang Orleans Clan ang nagdala nito sa kanilang sarili. Walang ibang dapat sisihin. Ang matataas na opisyal ng mga sekta, kabilang ang Moon Illumination Sect, ay nadama na ang Orleans Clan ang nagdala nito sa kanilang sarili, at ang Mountain Shade Black Market ay hindi dapat sisihin. Kahit alam nila ang mga patakaran ng Mountain Shade Black Market, imposibleng hindi ito alam ng mga tao mula sa Orleans Clan. Gayunpaman, ang mga tao mula sa Orleans Clan ay nangahas pa ring magpanggap bilang isang tao mula sa Mountain Shade Black Market. Naghahanap lang sila ng kamatayan. Hindi mo masasabi iyan. Kahit na mali ang Orleans Clan tungkol sa bagay na ito, hindi sila dapat nalipol. Napatay na lang sana nila ang impersonator. Dapat niyang pasanin ang responsibilidad sa sarili niyang pagkakamali sa halip na hilahin ang buong angkan pababa. Oo. Nararamdaman ko rin na sumobra ang Mountain Shade Black Market sa pagkakataong ito. Ito ay parang isang pagpapakita ng lakas sa amin. Gayon din ang nararamdaman ko. Sa tingin ko, dapat tayong magpadala ng mga tao para makipag-usap sa kanila. Mayroon ding mga matataas na opisyal mula sa ilang mga sekta na hindi nasisiyahan sa Mountain Shade Black Market, at kasama doon ang Profound Talisman Sect. Ang ibang mga sekta ay mga sekta na may malapit na kaugnayan sa Profound Talisman Sect. Hindi lihim na sa mga lugar sa ilalim ng 9 sect alliances na ang Profound Talisman Sect ay mga mortal na kaaway ng Mountain Shade Black Market. Ito ay dahil ang dating sect leader ng Profound Talisman Sect ay namatay sa kamay ng isang powerhouse mula sa Mountain Shade Black Market. Dahil din sa powerhouse ng Mountain Shade Black Market kaya ang 3-star daw Talisman Master ng Profound Talisman Sect, na siya ring sect leader ng Profound Talisman Sect noong panahong iyon, ay kailangang manumpa ng isang lightning penalty oath. Nanumpa siya sa panunumpa ng parusa sa kidlat na ang 3-star offensive na daw talismans na kanyang iginuhit ay hindi ibibigay sa mga tao sa labas ng Profound Talisman Sect sa anumang paraan. Lahat ng nasa Profound Talisman Sect na nakatanggap ng 3-star offensive na daw talismans ay kailangang manumpa sa kidlat na parusa na sumpa na hindi nila ibibigay ang mga anting-anting sa iba. Dahil sa kadahilanang iyon, kahit na ang Profound Talisman Sect ay may daw Talisman Master na maaaring gumuhit ng 3-star offensive na daw talismans, wala sa mga ito ang pinayagang ibigay sa mga tagalabas, na naging sanhi ng pagkalugi ng sekta ng magandang pagkakataon sa negosyo. Ang Profound Talisman Sect ay palaging itinuturing iyon bilang kanilang pinaka-nakakahiya na sandali. Sa makatuwid, palagi nilang inaaway ang Mountain Shade Black Market. Ang powerhouse mula sa Mountain Shade Black Market ay kumilos ng ganoon patungo sa Profound Talisman Sect dahil ayaw nila na ang 3 stars offensive na daw talismans ay walang ingat na ibinebenta sa mga lugar sa ilalim ng 9 sect alliances dahil maaapektuhan nito ang ilan sa kanilang mga negosyo sa ilang lawak.
Isipin na lang kung ang isang Perfection Saint Rudiment Stage 2 Star Assassin ay pumatay sa isang target na ang cultivation base ay hindi gaanong malakas ngunit nagawang itapon ang isang 3-star offensive na daw talisman na posibleng pumatay sa assassin. Ibig sabihin, nabigo ang assassin sa kanyang misyon, at maaapektuhan nito ang reputasyon ng Mountain Shade Black Market. Ang pinakamahalaga sa kanila ay ang kanilang reputasyon. Dahil sa kadahilanang iyon, hindi papayag ang Mountain Shade Black Market na malayang ibenta ang 3-star offensive na daw talisman sa mga lugar sa ilalim ng 9 sect alliances. Ang Vice Sect Leader ng Moon Illumination Sect, si Sean Tanner, ay natural na alam ang mga trick na sinusubukan nilang hilahin at sinabing nanunuya, "Humph. Dahil gusto ninyong lahat na makipag-usap sa Mountain Shade Black Market, dapat kayong mag-isa. Ikinalulungkot kong sabihin, ngunit hindi kami sumasang-ayon dito. Oo. Mag-isa ka lang. Kung magtagumpay ka, magdaraos kami ng celebratory dinner para sa iyo." Tama iyan. Idinagdag din ng iba pang matataas na opisyal mula sa mga sekta na walang malasakit sa Profound Talisman Sect. Bilang matataas na opisyal mula sa mga sekta, lahat sila ay tiyak na tusong matandang fox. Natural, makikita nila ang Profound Talisman Sect na gustong kalagkarin sila at sabay na harapin ang Mountain Shade Black Market. Hindi sila magiging tanga para maging talam sa kamay ng Profound Talisman Sect. Ang ilang iba pang mga sekta na palaging may malapit na kaugnayan sa Profound Talisman Sect ay karaniwang binibigyan ng malaking diskwento sa daw talismans. Gayunpaman, hindi nila nasisiyahan ang gayong paggamot. Kahit na ang 9 sect alliances ay isang alyansa, hindi sila ganap na nagkakaisa. Maliban kung sisirain ng Mountain Shade Black Market ang lahat ng siyam na dakilang sekta, hindi sila tunay na magkakaisa. Batay sa pag-uugali ng Mountain Shade Black Market nitong mga nakaraang taon, hindi sila nagpakita ng ganitong mga ambisyon. Ikaw. Ang matandang lalaki na may goatee, ang Vice Sect Leader ng Profound Talisman Sect, ay naiinip lamang sa sarili niyang galit at pandidilat nang marinig niya ang mga salita ni Sean at ng ilang iba pang Vice Sect Leaders. Kasama ba tayo sa iisang alyansa? Vice Sect Leader He, nakalimutan mo na ba ang dahilan kung bakit tayo binuo ng 9 Sect Alliances? Ngumisi si Sean. Sa pagkakataong ito, maaaring itago ng Mountain Shade Black Market ang katotohanan na sila ang naglipol sa Orleans Clan, ngunit hindi nila ginawa. Ipinakalat nila ang balita ng eksakto dahil gusto nilang magbigay ng pahayag at bigyan ng babala ang ibang tao. Mali ang Orleans Clan sa bagay na ito kahit na lumampas ang Mountain Shade Black Market sa pamamagitan ng paglipol sa buong angkan. Gayunpaman, ito ba ang unang pagkakataon na masaksihan natin ang kanilang mga paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay? Titig na titig ni Sean ang Vice Sect Leader ng Profound Talisman Sect, si Reggie. Sean! Nagdilim ang mukha ni Reggie. Galit na galit siya. Natural, naiintindihan niya ang pinagbabatayan ng kahulugan sa mga salita ni Sean. Ang tinutukoy niya ay ang insidente kung saan ang dating sect leader ng Profound Talisman Sect ay pinatay ng isang powerhouse ng Mountain Shade Black Market at napilitang manampo ang sekta na hindi magbibigay ng 3-star offensive na daw talisman sa mga tagalabas. Isang maikli at pangit na mukhang nasa katanghaliang lalaki ang nanunuya, Vice Sect Leader Tanner, sumobra ka na. Kahit na hindi ka maglakas loob na saktan ang Mountain Shade Black Market, hindi mo kailangang palakasin ang moral ng Mountain Shade Black Market at bawasan ang tapang ng 9 Sect Alliances. Napakaseryosong paratang sa akin. Ngumisi si Sean. Ano ba ang sinabi ko? Talaga bang napalakas ng mga salita ko ang moral ng Mountain Shade Black Market at nabawasan ang tapang ng 9 Sect Alliances? Hindi ka ba nag-overthink sa mga bagay-bagay? Bakit hindi mo sabihin sa lahat ang nasa isip mo? Matapos makinig sa mga salita ni Sean, ang maikling nasa katanghaliang gulang na lalaki ay labis na nagalit na siya ay nawalan ng imak. Natural, maririnig niya ang pinagbabatayan ng kahulugan sa mga salita ni Sean. Hindi lang siya, kundi lahat ng naruroon ang nakaunawa sa pinagbabatayan na kahulugan. Ang tinutukoy ni Sean ay ang nakakahiyang insidente na nangyari muli sa Profound Talisman Sect.
Gayunpaman, hindi ito sinabi ni Sean ng malinaw upang hindi niya tahasan na saktan ang Profound Talisman sect. Hindi niya gagawin ang ganoong katangahan. Anuman, natapos ang usapin sa hindi pagsang-ayon ni Sean at ng iba pa. Kung nagawang kumbansihin ng Profound Talisman sect at ng ilang iba pang sekta ang Moon Illumination sect at ang iba pa na tuligsain ang mga krimen ng Mountain Shade Black Market, maaaring mas kumpiyansa sila. Gayunpaman, kung hihilingin sa kanila na pumunta sa kanilang sarili, tiyak na hindi sila maglalakas loob na gawin ito. Kahit na ang Mountain Shade Black Market na nakabase sa lugar sa ilalim ng 9 sect alliances ay ang pinakamaliit, pinakamababang antas na sangay sa ilalim ng Mountain Shade Black Market, hindi pa rin sila isang bagay na maaaring harapin ng ilang 7th rate na sekta. Natatakot akong matutuwa si Junior Brother Darfield kapag nalaman niyang nalipol na ang Orleans clan. Kumikislap ang mga mata ni Dodong habang palihim niyang iniisip ang sarili. Gaano man kagulo ang Han River City, hindi ito alam ni Alvin dahil pabalik na siya sa Moon Illumination sect. Sa kanyang kasalukuyang bilis, aabutin siya ng ilang oras upang bumalik sa Moon Illumination sect dahil medyo malayo ang Han River City sa sect. Nang dumating si Alvin sa Moon Illumination sect, malaman na ang Orleans clan ay nalipol, siya ay natigilan din. Pagpapanggap bilang isang tao mula sa Mountain Shade Black Market. Nang marinig ni Alvin ang balita, naisip niya kaagad ang gabing iyon sa Han River City. Ang pangalawang elder ng Orleans clan, Sean, ay lumitaw, at tila nagsinungaling siya tungkol sa pagiging mula sa Mountain Shade Black Market. Sa oras na iyon, alam niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Sean, kaya natitiyak niyang hindi siya mula sa Mountain Shade Black Market. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kasinungalingang sinabi ni Sean sa pagtatangkang linlangan siya ay magdadala ng ganoong trahedya sa Orleans clan. Bukod kay Sean na namatay, kami lang ni Winford ang nakakaalam tungkol kay Sean na nagpapanggap bilang isang tao mula sa Mountain Shade Black Market. Si Winford kaya ang nagpakalat ng balita. Umiling si Alvin nang pumasok ang ideyang iyon sa kanyang isipan. Hindi niya akalain na posible pala. Kung hindi si Winford, ibig sabihin ay may pang-apat na tao ang naruroon sa oras na iyon. Nakaramdam ng panginginig si Alvin sa kanyang gulugad nang maisip niya ito. Ang isang taong lubos na nagtago ng sarili sa kanya ay nasa Paramount Saint Rudiment stage man lang. Sa katunayan, maaari pa nga silang maging powerhouse ng Saint Stage. Kung sinadya ng taong iyon na saktan siya, hindi siya magiging katapat niya kahit na mayroon siyang 3-star offensive na daw talismans. Agad na huminga ng malalim si Alvin para pakalmayan ang kanyang magulong emosyon. 1508. Bahagyang nagulat si Alvin sa katotohanan na ang Orleans clan ay nalipol, at nakalimutan niya ito kaagad. Gayunpaman, may isang bagay na ikinainis niya. Si Cedric ay umalis sa kanyang posisyon at nawala. Ang bagay na ayaw makita ni Alvin ay nangyari na. Ang nakatatanda sa outer court ng Moon Illumination sect, si Cedric, na gustong pumatay sa kanya noon ay piniling umalis sa Moon Illumination sect pagkatapos niyang mabaigo na patayin siya. Siguro nag-aalala siya na babalik ako sa Moon Illumination sect at sabihin kay Senior Brother Arwin ang tungkol sa pagtatangka niyang patayin ako. Halos sigurado si Alvin tungkol dito. Bagamat si Cedric ay isang outer court elder, ang kanyang senior brother na si Arwin ay madaling mapatay kung gusto niya. Sa katunayan, hindi niya kailangang gawin ito sa kanyang sarili. Ang mga araw pagkatapos bumalik si Alvin sa Moon Illumination sect ay hindi rin mapayapa. At least, hindi naging mapayapa ang paligid niya. Ito ay dahil kasabay ng balita ng pagkalipol ng Orleans clan, mabilis ding kumalat sa buong Moon Illumination sect ang balita ng pagpasok niya sa stage ng Saint Rudiment. Hindi na kailangang sabihin, nagulat ito sa buong sekta. Oh, Diyos! May tao, pakisabi sa akin na hindi ito totoo. Maraming mga alagad sa loob ng korte ang sumigaw ng malakas. Ang mga disipulong iyon sa loob ng korte ay ang mga nakasaksi sa pagkatalo ni Alvin kay Henderson at na-verify ang kanyang cultivation base noon. Lahat sila ay tiyak na si Alvin ay isa lamang martial cultivator sa perfection mortal shedding stage nang talunin niya si Henderson.
Gayunpaman, hindi gaanong oras ang lumipas, at si Alvin ay nakalusot sa stage ng Saint Rudiment. Pinainom ba siya ni Elder Arwin ng ilang spirit pill, miracle herbs, o pambihirang spirit fruit? Wala pa akong narinig na anumang spirit pill, miracle herbs, o bihirang spirit fruit na makakatulong sa isang tao na umunlad mula sa perfection mortal shedding stage hanggang sa Saint Rudiment stage sa loob ng ilang buwan. Tao ba si Alvin? Bakit pakiramdam ko siya ang reincarnation ng isang celestial being? Ito ay nagiging mas mapangahas. Baka siya ay nagkaroon ng ilang hindi sinasadyang engkwentro. Ano man ang mangyari, totoo ang balita tungkol sa pagpasok ni Alvin sa stage ng Saint Rudiment. Nang ipakita ni Alvin ang kanyang lakas sa stage ng Saint Rudiment, hindi lamang maraming mga disipulo sa loob ng korte ng Moon Illumination sect ang naroroon, ngunit mayroon ding maraming tao mula sa iba pang 8 sekta. Walang paraan na maitanghal ito. For a time, naging masigla ang buong Moon Illumination sect dahil kay Alvin. Kung ang Moon Illumination sect ay katulad ng isang pool ng tahimik na tubig bago ang pagdating ni Alvin, kung gayon ay walang alinlangan na siya ang nagpakilos sa pool ng tahimik na tubig. Junior brother, ikaw. Nakalusot ka na sa stage ng Saint Rudiment. Si Arwin nakakatanggap lang ng balita ay natigilan din. Bagamat ang kumakalat na balita sa labas ay nagsabi na ang cultivation base ni Alvin ay umunlad ng napakabilis at kasuklam-suklam dahil sa kanya, alam niyang hindi ito totoo. Hindi niya taglay ang ganitong uri ng kakayahan. Oo. Nakangiting tumango si Alvin bilang tugon sa tanong ni Arwin. Sa ilang sandali, mapait na ngumiti si Arwin na may masalimuot na tingin. Akala ko noong una na ang likas na talento ni Junior Brother sa Saint Inscription daw ay sapat na nakakatakot. Sino ang nakakaalam na ang iyong likas na talento sa martial daw ay kasing takot? Hindi. Ito ay higit pa sa kakilakilabot. Ito ay makalangit. Sa loob lamang ng ilang buwan, nag-improve siya mula sa perfection mortal shedding stage hanggang sa Saint Rudiment stage. Ang ganitong uri ng pag-unlad ay masyadong lumalaban sa langit. Tanging si Alvin lamang ang nakakaalam na hindi niya ito nakamit sa loob ng ilang buwan. Kahit na ang kanyang likas na talento ay medyo mahusay, ito ay halos dahil sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Ang daloy ng oras sa loob ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay napakabagal kumpara sa labas ng mundo. Nagbigay ito sa kanya ng isang hindi maisip na kapaligiran sa paglilinang na nagpapahintulot sa kanya na abutin ang iba o kahit na malampasan sila sa pinakamaikling panahon na posible. Junior brother, ngayong nakalusot ka na sa stage ng Saint Rudiment, dapat ay makapagsulat ka na ng 2-star Saint inscriptions, tama ba? Tanong ni Arwin. Oo. Tumango si Alvin. Sinubukan nga niyang mag-inscribe ng 2-star Saint inscription nang bumalik siya. Sa wakas ay nagtagumpay siya matapos mabaigo ng ilang beses. Maaari mo bang isulat ito ng strange inscription art? Tanong ni Arwin habang kumikinang ang kanyang mga mata. Pagkabalik ko, naisipan kong isulat ang 2-star Saint inscription na may strange inscription art at tinahak ang mga hakbang sa aking isipan, ngunit hindi ko pa talaga ito na-practice o nasubukan, sabi ni Alvin. Magiging sapat ba akong mapalad na obserbahan ang proseso? Nakangiting tanong ni Arwin. Oo naman. Mabilis na sumang-ayon si Alvin dito. Kasabay nito, sinimulan niyang subukan ang pagsulat ng 2-star Saint inscription gamit ang strange inscription art sa harap ni Arwin. Ang pag-inscribe sa Saint inscriptions gamit ang strange inscription art ay nangangailangan lamang ng kalahati ng bilang ng mga materyales na kailangan. Pagkatapos ng ilang pagsubok, sa wakas ay nagtagumpay si Alvin sa pagsulat ng 2-star Saint inscription na may strange inscription art. Ang mga materyales na ginamit niya ay mas mababa sa kalahati ng mga materyales na kinakailangan kung ang isa ay isusulat ito gamit ang tradisyonal na pamamaraan ng Saint inscription. Junior Brother Darfield, ikaw ay talagang isang henyo pagdating sa Saint inscription daw. Hindi napigilan ni Arwin na mapasigaw nang makita niyang nagawa ni Alvin na isulat ang 2-star Saint inscription gamit ang strange inscription art ng napakabilis. Iniisip ko kung paano kita dapat payuhan na mas mag-focus sa Saint inscription daw.
Ngayon, parang hindi na kailangan iyon dahil kahit na ang achievement mo sa martial daw o ang achievement mo sa Saint Inscription daw, higit pa sila sa isang ordinaryong tao. Maaaring hindi kaya ng mga ordinaryong tao ang martial daw at ang Saint Inscription daw. Ang bulag na pagtitiwala ni Arwin kay Alvin ay kitang-kita sa kanyang mga salita. Senior brother, handa akong sumali sa pagtatasa ng mga disipulo sa loob ng korte. Kailan magsisimula ang pagtatasa ng mga disipulo sa loob ng korte? Tanong ni Alvin. Junior brother, sa iyong kasalukuyang lakas, walang saysay na sumali sa pagtatasa ng mga disipulo sa loob ng korte. Hihilingin ko sa isang tao na kunin ang token ng pagkakakilanlan ng isang disipulo sa loob ng korte para sa iyo, sabi ni Arwin. Pinag-isipan ito ni Alvin saglit bago siya pumayag. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kahit na ang isang Mastery Saint Rudiment Stage Powerhouse ay hindi maglalagay ng malaking banta sa kanya. Kaya naman, hindi niya tinanggihan ang marangal na intensyon ni Arwin. Junior brother, natatandaan ko pa na nangako ka sa akin noon na kung sasali ka sa inner court, mananatili ka sa pwesto ko, sabi ni Arwin habang nakapikit. Siyempre, naaalala ko iyon. Tumanggaw si Alvin at nakangiting sinabi, kung hindi utol si senior brother, mananatili ako sa iyong lugar mula ngayon. Haha! Mahusay! Naghanda na ako ng kwarto para sa iyo, at nililinis ito paminsan-minsan. Makakalipat ka na agad. Masayang tumawa si Arwin nang pumayag si Alvin dito. Naantig si Alvin sa mga salita ni Arwin. Tama. Kumusta ang biyahe mo sa Han River City? Okay lang ba ang lahat? Tanong ni Arwin. Wala siyang alam tungkol sa nangyari kay Alvin sa kanyang paglalakbay sa Han River City at sa mga nangyari sa Han River City dahil wala siyang oras para magtanong. Sa katunayan, hindi niya alam na umalis si Alvin sa Moon Illumination Sect dati. Gayunpaman, hindi niya sinisisi si Alvin dahil alam niyang ayaw siyang abalahin o alalahanin ni Alvin. Matagal nang itinuring ni Alvin si Arwin bilang kanyang nakatatandang kapatid kahit na medyo malaki ang agwat ng edad sa pagitan nila. Sa makatuwid, hindi niya itinago ang anumang nangyari sa kanyang paglalakbay at sinabi kay Arwin ang lahat. Natural, minaliit niya ang mga mapanganib na bahagi. Kahit ganoon, tinakot pa rin nito si Arwin at kinilig siya. Si Cedric, isang elder lang sa labas ng korte, ay talagang naglakas loob na pag-imbutan ang iyong mga bagay at balak kang patayin. Karapat-dapat siyang mamatay. Huwag kang mag-alala, junior brother, gagamitin ko ang aking mga koneksyon para hanapin si Cedric at dalhin siya sa iyo para makitungo ka sa kanya kahit anong gusto mo. Tunay na galit si Arwin. Kung sa simula ay humanga lamang siya kay Alvin at kinilala siya bilang kanyang junior brother dahil siya ay karapat-dapat na magmana ng Strange Inscription Art, ngayon, talagang tinuturing niya si Alvin bilang kanyang junior brother. Hindi lang dahil siya ang taong nagmana ng Strange Inscription Art, kundi dahil naging maayos din sila. Noong kasama niya si Alvin, pakiramdam niya ay may pagkakaibigan silang lumampas sa edad. Nang malaman niya na halos mamatay si Alvin sa mga kamay ni Cedric, hindi niya napigilan ang galit na naramdaman niya. Senior brother, huwag kang magalit. Wala akong pakialam kay Cedric, kumpiyansa na sabi ni Alvin na may mahinang ngiti. Talagang napaka-confident niya. Kahit na hindi pa rin niya direktang labanan si Cedric gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, ngunit sa ilang panahon, tiyak na malalampasan niya si Cedric sa lahat ng paraan. Ang cultivation environment sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay hindi isang bagay na maihahambing sa ikalawang antas. Ito ay sapat na upang dalhin siya sa isang bagong taas. Ang lalaking nakasuot ng itim na dumating mamaya ay dapat na isang assassin mula sa Mountain Shade Black Market kung hindi ako nagkakamali, mataimtim na sinabi ni Arwin, mabuti na lang at may nakilala kang tagapagligtas, kung hindi, baka mauwi ito sa isang kapahamakan. Sinabi sa kanya ni Alvin ang tungkol sa mamamatay tao na may itim na damit. Gayunpaman, inalis niya ang bahagi tungkol sa Devil Seal Tablet at sinabi lamang na ang isang powerhouse na dumaraan ay tumayo laban sa kawalan ng katarungan at pinatay ang lalaking nakaitim na damit. Oo,
sa kabutihang palad may nakilala akong tagapagligtas. Nakakalungkot na noong tinanong ko ang kanyang pangalan at kung saan siya galing, umalis siya nang hindi sumasagot, bulalas ni Alvin. Parang totoong-totoo ang kilos niya. Natural, hindi nagduda si Arwin kay Alvin. Tumango siya at sinabing, ang tagapagligtas mo na iyon ay dapat na isang reclusive powerhouse na nananatili sa lugar sa ilalim ng 9 sect alliances o siya ay mula sa isang puwersa na hindi bababa sa parehong antas ng Moon Illumination sect. Mula sa iyong paglalarawan, ang lalaking nakasuot ng itim na gustong pumatay sa iyo ay dapat na isang 3-star assassin mula sa Mountain Shade Black Market. Gayunpaman, madali siyang napatay ng iyong tagapagligtas. Ibig sabihin hindi siya isang ordinaryong powerhouse ng Saint Stage, sabi ni Arwin habang ang kanyang mga mata ay kumikinang na may pasasalamat sa tagapagligtas ni Alvin. Sa isa sa mga maluwang na tirahan sa inner court, nagdilim ang mukha ni Rohan sa galit nang malaman niyang hindi lamang ligtas na nakabalik si Alvin, ngunit nakalusot pa siya sa stage ng Saint Rudiment. Imposible. Imposible. Imposibleng buhay pa siya. Ungol ni Rohan pagkatapos huminga ng malalim. Baka sa mukha niya ang ekspresyon ng hindi makapaniwala. 1509. Maliban na lang kung hindi pa kumilos ang mga tao mula sa Mountain Shade Black Market. Bagamat nahirapan siyang paniwalaan na nakabalik si Alvin na buhay, siya ay talagang buhay at maayos. Matatanggap lamang ni Rohan ang katotohanan kahit gaano siya nag-aatubili. For a time, inisip niya na hindi nakagalaw ang mga tao mula sa Mountain Shade Black Market. Hindi tama yan. Nagkasundo kami ng Mountain Shade Black Market sa isang panahon. Kapag lumipas na ang oras ng walang anumang resulta, ito ay maituturing na kabiguan. Matagal na rin ang nakalipas na panahon na napagkasundoan din natin, nangangahulugan ito na nabigo sila sa misyon. Sa isip ni Rohan sa kanyang sarili habang muling nagdilim ang kanyang mukha. Di nagtagal, umalis siya sa kanyang sariling tirahan at ang Moon Illumination sect at nagtungo sa direksyon ng Han River City. Kukumpirmahin niya ito ng personal. Nang umalis si Rohan, maraming tao sa Moon Illumination sect ang nalaman ang tungkol sa tagumpay ni Alvin sa Saint Rudiment stage. Imposible. Impossible. Imposible yan. Hindi pwede. Nang lumabas si Mosley mula sa kanyang closed-door cultivation, narinig niya ang balita tungkol sa Alvin na pumasok sa stage ng Saint Rudiment. Pakiramdam niya ay nawala siya saglit. Naisip niya na pagkatapos na pumunta sa Moon Illumination sect, magagawa niyang tabyusan ang kanyang sarili sa nakaraan niyang kahihiyan at mapapahamak si Alvin sa kanyang paanan o mapatay man lang siya. Gayunpaman, ang Diyos ay tila gumagawa ng kalokohan sa kanya. Kahit na lumihis siya sa Devil Daw dahil sa kanyang pagkahumaling at nagawang pagbutihin ang kanyang paglilinang ng mabilis, malayo pa rin siya kay Alvin. Tila laging nauuna sa kanya si Alvin. Hindi. 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 Biglang nagsimulang lumabas ang mga butil ng Devil Chi sa katawan ni Mosley habang ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo. Kasabay nito, nagmamadali siyang lumabas sa kanyang independenteng patio at sinimulang salakayin ang lahat ng nakikita niya na parang nawala ng malay. Nang lumabas si Mosley mula sa kanyang closed-door cultivation sa pagkakataong ito, ang kanyang cultivation base ay umabot na sa Paramount Mortal Shedding stage. Sa outer court, kakaunti lang ang katapat niya. Ilang saglit lang, mayroon ng ilang alagad sa labas ng korte na namatay sa kanyang mga kamay. Lahat sila ay pinagpira-piraso niya gamit ang kanyang mga kamay. Ang madugong eksena ay natakot sa iba pang mga alagad sa labas ng korte, at nagsimula silang tumakas. May pumapatay ng tao. May pumapatay ng tao. Mostly nakakaranas ng chi deviation, at pumapatay siya ng mga tao. Mga elder, deacon, tulungan. Iligtas mo ako. Lahat ng mga alagad sa labas ng court na nakasaksi sa Mosley na pumatay ng mga tao ay tumakbo palayo habang sila ay sumisigaw ng malakas. Ang mga na-target ni Mosley ay patuloy na humihingi ng tulong. Sa kasamaang palad, ang mga nakatatanda sa labas ng hukuman at mga deacon sa labas ng hukuman ay nagtagal bago sila dumating pagkatapos nilang matanggap ang bago. Kaya naman, nagawa ni Mosley na pumatay ng 100 higit pang mga tao bago sila tuluyang dumating.
Ang Devil Chi ay lalong sumisikat sa tuwing may papatay siya. Sa huli, nagkaroon pa siya ng breakthrough sa early Saint Rudiment stage. Maagang stage ng Saint Rudiment. Si Mosley na nawala ng malay ay agad na nanumbalik ang kanyang katinoan nang magkaroon siya ng pambihirang tagumpay. Sa sandaling ito, napagtanto niya ang gulo na kanyang kinakaharap. Alvin, nasa stage ka ng Saint Rudiment, at ngayon, nasa stage din ako ng Saint Rudiment. Balang araw, ipapalimos kita sa aking paanan. Matapos makapasok sa stage ng Saint Rudiment, tila bumalik ang tiwala sa sarili ni Mosley. Nang mapagtanto niya ang paparating na krisis na darating para sa kanya, nagmamadali siyang tumakas mula sa Moon Illumination sect nang walang anumang pag-aalinlangan. Gayunpaman, paano kayang makipagkompetensya ang kanyang bilis sa bilis ng mga matatanda sa labas ng korte? Ilang sandali pa, lumitaw ang ilang matatanda sa labas ng court at pinalibutan siya habang nakatitig sa kanya. Kasabay nito, isang bugzo ng hangin ang lumitaw bago ang isa pang tao ay nagkatawang tao sa harap ni Mosley. Elder Dorian. Ang ilang matatanda sa labas ng korte ay yumukod sa kanya nang may paggalang nang makita siya. Ang taong dumating ay ang Greatest Outer Court Elder, Johnny. Hindi inaasahan ng ilang matatanda sa labas ng korte na ang bagay na ito ay magdadala kay Johnny dito. Gayunpaman, nang isipin nila ang kalubhaan ng usapin, hindi na nila naisip na ang kanyang presensya dito ay nakakagulat. Sa kabaligtaran, hindi makatwiran kung hindi lalabas si Elder Dorian. Pagkatapos ng lahat, siya ang taong namamahala sa outer court ng Moon Illumination sect. Ang lahat ng matatanda sa labas ng korte ay kailangang makinig sa kanyang mga utos at sumunod sa kanya. Talagang daring ka. Naglakas loob ka talagang salakayin ang sarili mong mga senior brothers at junior brothers. Medyo madilim ang ekspresyon ni Johnny. Hindi niya inaasahan ang isang bagay na kakilakilabot na mangyayari kapag siya ang pinakadakilang elder ng panlabas na hukuman. Ang ganitong pangyayari ay bihirang mangyari sa kasaysayan ng Moon Illumination sect. Bagamat hindi pa nakita ni Mosley ang matandang nasa harapan niya noon, masasabi niya kung ano ang hinuhusgahan ng kanyang pagkakakilanlan sa paraan ng pakikipag-usap sa kanya ng mga nakapaligid na elder sa labas ng court. Agad na naging solemn na ang ekspresyon ni Mosley. Matapos huminga ng malalim, ginalaw ni Mosley ang kanyang kamay at mabilis na nawala ang isang liwanag. 2 dagwang sugat ang sabay na lumitaw sa kanyang mga palad. Damyugo ito ng husto na walang senyales ng paghinto. Kasabay nito, pinagdikit ni Mosley ang kanyang mga palad, at isang nakasisilaw na pulang ilaw ng dugo ang agad na sumikat. Nako, hindi. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Johnny nang makita niya ito. Maging ang mga ekspresyon ng ilang elder sa labas ng korte ay nagbago. Nang magbago ang ekspresyon ng mukha nila ay mabilis din silang kumilos. Gayunpaman, kahit na ang pinakamabilis sa kanila, si Johnny, ay dumating malapit kay Mosley, hindi man lang niya ito nagawang hawakan. Ikinalat niya lamang ang madugong fog na nabuo ni Mosley. Si Mosley na kanina pa nandito ay nawala sa harapan ng kanilang mga mata. Blood escape. Ito ay blood escape. Sinabi ng isa sa mga elder sa labas ng court na may madilim na ekspresyon, ang taong ito ay talagang isang Saint Rudiment stage devil cultivator. Ang pagtakas ng dugo ay isang paraan na maaari lamang mamaster ng mga devil cultivator sa itaas ng stage ng Saint Rudiment. Kapag ginamit ng devil cultivator ang blood escape, agad silang nabigyan ng bilis na mas mataas sa kanilang cultivation base para makatakas. Ito ang lihim na taktika ng devil cultivator na naging iligtas buhay. Naturally, ang blood escape secret tactic ay dumating na may napakalaking tag ng presyo dahil ito ay napakalakas. Bukod sa 3 beses lamang nilang magagamit ito sa kanilang buhay, masusunog nila ang kanilang sariling enerhiya sa buhay at mawawala ng lakas sa loob ng maikling panahon pagkatapos gamitin ito. Maliban na lang kung nasa sitwasyon sila ng buhay o kamatayan, malamang na hindi nila gagamitin ang blood escape. Lahat kayo ay hindi alam na may isang Saint Rudiment stage devil cultivator na katulad niya na nakatago sa labas ng court sa lahat ng oras na ito.
Sabi ni Johnny habang sinulyapan ang mga elder sa labas ng court na may malungkot na ekspresyon. Ang Devil Cultivator ay nakapatay pa ng ilang tao sa labas ng court. Bukod dito, nakatakas pa siya sa ilalim ng kanyang relo. Ito ay ganap na nakakahiya para sa kanya. Umalis si Johnny sa ari-arian ng Moon Illumination Sect na parang bog zone ng hangin habang nagpalitan ng mapait na ngiti sa isa't isa ang ilang matatanda sa labas ng court. Sa anumang kaso, kailangan pa rin niyang subukan ang kanyang makakaya upang tugisin ang Devil Cultivator na nakatakas para sagutin ang mga disipulo sa labas ng court na namatay at sa sekta. Bagamat maliit ang kanyang mga pagkakataon, alam niyang ito na ang pinakamahusay na oras para hanapin ang Devil Cultivator dahil nawalan siya ng lahat ng lakas at hindi na makakalayo. Nang hinabol ni Johnny si Mosley, bumalik sa labas ng korte ang ilang elder sa labas ng court. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na magsabi ng labis tungkol sa bagay na iyon. Kahit anong tanong ng ibang mga elder sa outer court o outer court deacon, sinabi lang nilang nakilala na nila si Johnny sa kalagitnaan, at hiniling niya sa kanila na bumalik at pakalmayan ang mga disipulo sa labas ng court habang hinahabol niya mismo si Mosley. Elder Chandler, sumapi si Mosley sa sekta sa ilalim ng iyong pangangasiwa. Natatakot akong hindi ka makaalis dito, sabi ng isang elder sa labas ng korte habang nakatingin kay Chandler. Si Chandler ang outer court elder na responsable para sa entrance assessment noong sina Alvin at Mosley ay sumali sa Moon Illumination Sect. Hindi napigilan ni Chandler na mapangiti nang marinig ang mga salita. Inihanda na niya ng isip ang sarili niya. Kung ang sekta ay naglatag ng mga patakaran mula sa simula upang pigilan ang mga Devil Cultivator na sumali, hindi ito mangyayari. Maraming matatanda sa labas ng korte ang tumayo para kay Chandler. Sa pagtatapos ng araw, ang responsibilidad ng bagay na ito ay nasa sekta. Hindi kasalanan ni Elder Chandler dahil kumilos lamang siya ayon sa sekta. Tama. Alam ng lahat na si Mosley ay isang Devil Cultivator, ngunit walang umaasa na mawawalan siya ng bait at papatayin ang napakaraming alagad sa labas ng court. Ang lahat ng matatanda sa labas ng korte ay napuno ng galit. Sige. Ang kailangan nating gawin ngayon ay pakalmayan ang natitirang mga alagad sa labas ng korte. Natatakot ako na ang insidente ngayon ay mag-iiwan ng psychological trauma sa kanila. Maaari itong maging seryoso kaya dapat nating bawasan ang pinsala. Ang isa sa mga mas kalmadong matatanda sa labas ng korte ay tila sinuri ang sitwasyon sa kamay. Tama. Hindi ngayon ang oras para magreklamo tungkol sa mga alituntunin ng sekta. Mahalagang kalmayan natin ang natitirang mga alagad sa labas ng korte. Pumayag naman si Chandler. 3 araw na ang nakalipas nang sa wakas ay nalaman ni Alvin ang tungkol sa bagay na iyon. Sa nakalipas na 3 araw, isinulat niya ang Two-Star Saint inscriptions gamit ang Strange Inscription Art sa isang tahimik na silid sa tirahan ni Arwin. Sa wakas, nagtagumpay siya sa pag-inscribe ng Two-Star Saint inscriptions gamit ang Strange Inscription Art sa impeccable stage. Lumabas na lamang siya sa tahimik na silid pagkatapos niyang magtagumpay. Sa sandaling umalis siya sa tahimik na silid, narinig niya ang tungkol sa insidente sa labas ng court kung saan isang Devil Cultivator ang pumatay ng maraming tao. Ikaw man. Si Alvin ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha nang malaman niyang ang Devil Cultivator ay si Mosley. Hindi siya estranghero kay Mosley. Sa katunayan, nakilala niya siya noong una siyang dumating sa Dow Marshall St. Land. Noong panahong iyon, inagaw pa niya ang kanyang pwesto sa Latent Dragon Camp sa Mount Hill City. Makalipas ang 1 taon, muli niyang nakilala si Mosley sa entrance assessment ng Moon Illumination Sect. Napansin niya ang pagkapuot at pagpatay ni Mosley. Halata naman na gusto niya itong patayin. Gayunpaman, hindi niya kailanman itinuring na banta si Mosley. Hindi siya natakot kay Mosley bago siya lumihis sa Devil Dow, lalo na noong nahulog siya sa Devil Dow. Maliban kung ang cultivation base ni Mosley na lumihis sa Devil Dow ay nalampasan siya ng 2 antas, hindi niya magagawang labanan si Alvin na maaaring gumamit ng Devil Suppressant Energy mula sa Devil Seal Tablet. Siya ay nakatadhana na durugan sa ilalim ng kapangyarihan ng Devil Suppressant Energy.
Tiyak na nakaranas siya ng chi deviation, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Nahuli na ba nila siya? Tinanong ni Alvin si Arwin. Ayon sa kanilang anunsyo, sinabi nila na hindi nila siya nahuhuli, sabi ni Arwin. Sila talaga. Hindi nila siya nahuli. Paanong posible iyon? Nahirapang paniwalaan si Alvin. 1510. Bagamat si Mosley ay isang devil cultivator na nakaranas ng chi deviation at lubos na nadagdagan ang kanyang lakas, isa lamang siyang paramount mortal shedding stage devil cultivator. Sa teorya, imposible para sa kanya na makatakas mula sa isang grupo ng mga matatanda sa labas ng hukuman at mga deacon sa labas ng hukuman. Bukod dito, si Mosley ay pumatay ng napakaraming alagad sa labas ng korte. Ang kanyang kalikasan ay napakasama kaya nayanig nito ang lahat ng matataas na opisyal ng Moon Illumination Sect. Maging ang pinakadakilang elder ng korte sa labas, si Johnny, ay kailangang personal na harapin ang usapin. Nakipag-usap si Alvin kay Johnny noon, alam niya na ang lakas ni Johnny ay maihahambing sa isang elder sa loob ng korte. Sa personal niyang pakikitungo dito, paano nakatakas si Mosley? Narinig ko na ginamit ni Mosley ang blood escape, sabi ni Arwin. Pagtakas ng dugo. Naningkit ang mga mata ni Alvin. Natural, alam niya kung ano ang blood escape. Ang pagtakas sa dugo ay isang hakbang na magagamit lamang ng mga devil cultivator sa itaas ng stage ng Saint Rudiment. Ibig bang sabihin ay nakalusot na si Mosley sa stage ng Saint Rudiment? Nagulat si Alvin. Ang bilis ng isang Saint Rudiment stage devil cultivator kapag gumamit sila ng blood escape secret tactic ay maihahambing sa bilis ng isang powerhouse ng Saint stage. Kapag ginamit na nila ang blood escape secret tactic, bukod sa mga kakila-kilabot na side effect, ang kanilang bilis ay tataas ng labis hanggang sa mas mataas na antas. Ito ang dahilan kung bakit kahit na si Mosley ay isa lamang early Saint Rudiment stage devil cultivator, kapag ginamit niya ang blood escape secret tactic, walang sinuman sa ilalim ng Saint stage ang makakapagpatuloy sa kanya. Speaking of this Mosley, parang sumapi siya sa sekta kasabay mo, junior brother. Napabuntong hininga si Arwin. Hindi ko ine-expect na may ibang tao na may ganoong kahangahangang talento bukod sa inyo sa mga disciples na na-recruit sa pagkakataong ito. Sayang lang na pumatay siya sa sekta. Hindi na siya matatanggap ng sekta. Bukod dito, ang kanyang tagumpay sa hinaharap ay lubhang mababawasan dahil ginamit niya ang blood escape secret tactic, sabi ni Arwin. Ang isang devil cultivator sa itaas ng Saint Rudiment stage ay maaari lamang gumamit ng blood escape secret tactic nang hindi hihigit sa 3 beses sa kanilang buhay. Mamamatay sila kapag ginamit nila ito sa pangatlong beses. Sa makatuwid, ang mga ordinaryong devil cultivator ay maglalakas loob lamang na gamitin ito ng 2 beses kung gusto nilang mabuhay. Bukod dito, sa tuwing gagamitin nila ito ay aabutin ng malaking pinsala sa kanilang mga katawan. Hindi lamang makakaapekto ang side effect sa kanilang lifespan, ngunit makakaapekto rin ito sa kanilang paglilinang sa hinaharap. Natatakot ako na magiging mahirap para kay Johnny na iulat ang bagay na ito sa sect leader, bulong ni Arwin habang umiiling. Bilang isang taong nagbukas ng 79 na Saint Veins, si Alvin ay may pambihirang pandinig, kaya, madali niyang marinig ang mga salita ni Arwin. Naiintindihan niya ang kanyang pag-aalala. Anuman, si Johnny ang pinakadakilang elder sa labas ng korte. Siya ang namamahala sa buong panlabas na hukuman. Siguradong mapaparusahan siya kung hahayaan niyang mangyari iyon sa lugar na pinangangasiwaan niya. Bukod dito, hindi niya nagawang hulihin ang taong iyon. Junior brother, tungkol sa pagtakas ni Mosley, mangyaring itago ito sa iyong sarili at huwag ipagkalat ito sa paligid. Inanunsyo nila na si Mosley ay nahuli at papatayin sa loob ng ilang araw. Sabi ni Arwin. Naiintindihan ko. Tumango si Alvin. Bagamat hindi sinabi ni Arwin kung bakit, hindi mahirap para kay Alvin na hulaan ang dahilan. Ang mga matataas na opisyal ng Moon Illumination Sect ay malamang na nag-aalala na kapag ang balita ng pagtakas ni Mosley ay nalik, ang mga alagad sa labas ng court ay muling magsipanak.
Ang tanging paraan para mapatahimik ang takot ng mga alagad sa labas ng court at maibalik ang kapayapaan sa panlabas na court ay ang sabihing nahuli nila si Mosley. Makalipas ang 3 araw, nagutos ang sect leader ng Moon Illumination sect na patayin si Mosley. Naroon din si Alvin sa araw na iyon. Nang makita ni Alvin si Mosley na nakagapos sa gitna ng execution ground at napapaligiran ng maraming tao, hindi niya napigil ang mapabulala sa loob, napakaganda ng pagbabalat kayo. Halos kamukha niya si Mosley. Kung hindi ko alam na nakatakas si Mosley, iisipin ko na siya si Mosley. Siya si Mosley. Ang Devil Cultivator na pumatay sa 23 alagad sa labas ng court. Ang mga Devil Cultivator ay parang mga bombang tumatak. Sa aking palagay, sa palagay ko ang sekta ay dapat magpataw ng isang panuntunan at pagbawalan ang mga Devil Cultivator na sumali sa sekta. Tama. Kapag nailagay na ang panuntunan, ganap na nating maaalis ang pagkakataong mangyari muli ang ganitong bagay. Maraming mga alagad ng Moon Illumination sect ang nag-uusap sa isa't isa. Maging ang ilan sa mga disipulo sa loob ng korte ay may ekspresyon ng takot sa kanilang mga mukha nang banggitin ang mga salitang mga Devil Cultivator. Hoy! Lahat kayo ay may diskriminasyon laban sa mga Devil Cultivator. Paano kung ang isang tao ay isang Devil Cultivator? Kunin mo akong halimbawa, hindi pa ako nakaranas ng chi deviation. At saka, huwag mong kalimutan na mayroong 2 Devil Cultivator sa iilang powerhouse ng Saint Stage sa ating sekta. Paano mo sila madidiskrimina ng ganito? Nagprotesta ang isa sa mga alagad sa loob ng korte na isa ring Devil Cultivator. Agad na tumahimik ang grupo ng mga alagad ng Moon Illumination sect. Oo, mayroong 2 Devil Cultivator sa mga powerhouse ng Saint Stage sa sekta. Malinaw, imposible para sa sekta na magpataw ng isang panuntunan upang ipagbawal ang mga Devil Cultivator na sumali. Simple lang ang sumunod na eksena. Isa sa enforcement elder ng Moon Illumination sect ang personal na pumatay kay Mosley. Pagkatapos patayin si Mosley, tumingin siya sa paligid at sinabi sa malalim na boses, ang sekta ay hindi kailanman tinanggihan ang mga Devil Cultivator dahil pinahahalagahan namin ang kanilang bilis ng cultivation at pambihirang lakas. Gayunpaman, ang Devil Cultivator ay palaging magiging Devil Cultivator. Para silang 2 talim na espada sa sekta. Ang sekta ay gumagamit ng 2 talim na espada na ito ng maayos hanggang kamakailan lamang nang lumitaw ang isang kakaibang katulad ni Mosley. Hindi napigilan ni Alvin na makaramdam ng antok nang marinig niya ang enforcement elder na nagsasalita sa opisyal na jargon. Mahuhulaan ni Alvin ang kanyang kasunod na pananalita nang hindi man lang nakikinig. Tiyak na magbibigay siya ng babala sa iba pang mga Devil Cultivator. Dito, gusto kong bigyan ng babala ang mga Devil Cultivator sa mga disipulo sa loob ng court na iwasan ang paglihis ng chi habang naglilinang. Kung may panganib ng paglihis ng chi, dapat mong gawin ito ng malayo sa sekta. Hayaan mong si Mosley ay magsilbing halimbawa sa iyo kung hindi. Tulad ng inaasahan ni Alvin, binalaan ng enforcement elder ang mga Devil Cultivator na naruroon sa kanyang mga salita. Simple lang ang ibig niyang sabihin. Kung ang mga Devil Cultivator ay hindi sigurado sa kanilang cultivation, dapat silang mag-cultivate ng malayo sa sect para hindi nila maapektuhan ang sect kung mangyari ang chi deviation. Kung ang kanilang chi ay lumihis sa sekta at pumatay sila ng mga tao sa sekta, kailangan nilang mamatay. Dapat pansinin na ang mga salita ng enforcement elder ay mabisa habang ang mga mukha ng mga disipulo ng mga Devil Cultivator ay naging solemn na. Sa Mosley bilang isang halimbawa, hindi na sila mangangahas na maging pabaya. Kaya lang, natapos ang insidente ni Mosley, at unti-unting naibalik ang kapayapaan sa Moon Illumination sect. Sa katayuan ni Arwin sa Moon Illumination sect, natanggap ni Alvin ang kanyang identity order token para sa mga disipulo sa loob ng korte sa loob lamang ng ilang araw. Si Alvin ay opisyal ding sumali sa loob ng Moon Illumination sect at lumipat sa mansyon ni Arwin. Dahil sa relasyon ni Alvin kay Arwin, walang gaanong mga disipulo sa loob ng korte na nang-ahas na saktan siya kahit nakakapasok lang niya sa inner court.
Sa mga sumunod na araw, pumasok si Alvin sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda at matako na nilalanghap ang Heaven and Earth Spirit Energy sa hangin at ang Heaven and Earth Spirit Energy sa loob ng Saint Stones para mapabuti ang kanyang cultivation base. Gusto niyang makapasok sa Mastery Saint Rudiment Stage. Kapag nakapasok na siya sa Mastery Saint Rudiment Stage, magagawa niyang makabisado ang True Energy Consolidated Weapon. Sa oras na iyon, magkakaroon ng qualitative leap ang kanyang lakas. Kapag na-master ko na ang True Energy Consolidated Weapon, tiwala akong matatalo ko kahit ang pinakamalakas na Perfection Saint Rudiment Stage Powerhouse. Pero hindi ako sigurado sa mga powerhouse ng Paramount Saint Rudiment Stage. Kung tutuusin, kabisado na nila ang True Energy Consolidated Territory. Personal na nasaksihan ni Alvin kung gaano kaitikot ang True Energy Consolidated Territory. Ang assassin na iyon na pinaghihinalaan niya ay mula sa Mountain Shade Black Market ay bumuo ng Blood Devil Territory na madaling hamarang sa kanya kahit na gumagamit siya ng 3-star Divine Strider Talisman. Sa loob ng Blood Devil Territory, ang bawat Blood Devil ay napakalakas. Hindi ko alam kung anong uri ng teritoryo ang aking mapapamahalaan kapag nakapasok ako sa Paramount Saint Rudiment Stage. Sabik na sabik si Alvin na malaman ito. Maaaring mapili ng isang tao ang True Energy Consolidated Weapon at True Energy Consolidated Beast, ngunit hindi ito ang kaso sa True Energy Consolidated Territory. Ito ay ganap na nakasalalay sa langit. Ito ay isang regalo mula sa langit na kasing silbi ng mga bisig ng isa. Tulad ng assassin na pinaghihinalaan ni Alvin na mula sa Mountain Shade Black Market, siya ay isang Devil Cultivator na nakabisado ang Blood Devil Territory. Ang teritoryo ay napakaangkop para sa kanya. Habang si Alvin ay nagsusumikap sa kanyang paglilinang, ang Inner Court Elder ng Moon Illumination Sect, si Rohan, ay dumating sa Han River City at sasangay ng Mountain Shade Black Market sa lugar sa ilalim ng impluensya ng 9 Sect Alliances. Simple lang ang layunin niya sa pagpunta rito. Gusto niyang tanungin ang mga tao mula sa Mountain Shade Black Market kung nabigo ang misyon na ginawa niya. Ano ang susunod na mangyayari kung ito ay nabigo? Talaga bang nabigo ito? Kahit na siya ay nakahanda sa pag-iisip, ang mukha ni Rohan na nakatago sa ilalim ng maskara ay naging malagim pa rin nang malaman niyang nabigo talaga ang misyon. Bisita, nabigo namin ang iyong misyon dahil minamaliit namin ang iyong target. Ayon sa mga patakaran ng Mountain Shade Black Market, ibabalik namin sa iyo ang 2 beses sa halagang ibinayad mo, humihingi ng paumanhin kay Rohan ng isang tao mula sa Mountain Shade Black Market. Sa madaling salita, kung dati nang gumastos si Rohan ng 10,000 Grade 6 Saint Stones para bilhin ang buhay ni Alvin, babayaran siya ng isa pang 10,000 Grade 6 Saint Stones bukod pa sa binayaran niya. Gayunpaman, hindi masaya si Rohan. Paano kung gusto kong ipagpatuloy mo ang misyon? Pinindot ni Rohan. Sa oras na ito, naisip niya na ang taong ipinadala ng Mountain Shade Black Market ay masyadong mahina. Iyon ay isang dahilan kung bakit sila nabigo. Kung gusto mong ipagpatuloy namin ang misyon, hindi mo kami kailangang bayaran. Gagawin ito kung bibigyan mo lang kami ng oras, sabi ng taong mula sa Mountain Shade Black Market. Sige. Gusto kong ipagpatuloy mo ang misyon. Sana ay magpadala ka ng mas malakas sa pagkakataong ito. Huwag mo na akong pababayaan muli, sabi ni Rohan, halata sa boses niya ang displeasure. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na muling bibigwin ng Mountain Shade Black Market, sabi ng taong mula sa Mountain Shade Black Market. Pagkaalis ni Rohan, sa loob ng isa sa mga silid sa sangay ng Mountain Shade Black Market, nagsama-sama muli ang 2 sa mataas na opisyal sa sangay na iyon dahil sa misyon ni Rohan. Ang 2 mataas na opisyal na ito ay sina Mortis at Theo. Si Mortis ang taong namamahala sa sangay ng Mountain Shade Black Market sa Han River City. Siya ay karaniwang responsable para sa pang-araw-araw na mga bagay. Si Theo ang sikretong sandata ng sangay ng Mountain Shade Black Market sa mga lugar na nasa ilalim ng impluensya ng 9 Sect Alliances. Karaniwan siyang iniikot sa pagitan ng iba't ibang sangay ng Mountain Shade Black Market sa mga lugar sa ilalim ng 9 Sect Alliances. Kamakailan, naka-duty siya sa Han River City.
Si Theo din ang Mountain Shade Black Market powerhouse na pumatay sa dating sect leader ng Profound Talisman sect noon. 1511. Kami ay nagpapatuloy sa nakaraang misyon na kinuha ni Marlon at nabigo, sabi ni Mortis habang nakatingin siya kay Theo. Tumango si Theo. Sa pagkakataong ito, hindi mo nahahayaan ang isa pang 3-star assassin na tanggapin ang misyon, di ba? Bagaman hindi si Marlon ang pinakamahusay na 3-star assassin, maaari siyang ituring na kabilang sa mga nangungunang. Natural, hindi ko hahayaang tanggapin ng isa pang 3-star assassin ang misyon kung ang isang tulad niya ay nabigo at napatay. Sa pagkakataong ito, balak kong hayaan si Mildred na gawin ito. Sabi ni Mortis nang biglang lumiwanag ang madilim niyang mga mata. Ilang oras na ang nakalipas, bumalik siya sa pugad ng sangay ng Mountain Shade Black Market para i-verify na nasira na ang Soul Pearl ni Marlon. Nasira ito sa panahon na isinasagawa niya ang kanyang misyon. Patay na siya kung nasira ang Soul Pearl niya. Mildred Callan. Mukhang nagulat si Theo. Sa pagkakaalam ko, si Mildred Calle ay itinuturing na isang top-tier trump card sa mga sangay sa lugar na ito. Hindi siya kailanman nabigo na pumatay ng anumang target sa ibaba ng Saint Stage. Tama. Si Mildred ay isa sa aming mga trump card sa mga sangay sa mga lugar sa ilalim ng 9 sect alliances. Siya ay isang quasi 4-star assassin. Tumango si Mortis. Sa Mountain Shade Black Market, isang quasi 4-star assassin ang may lakas na katumbas ng isang tao sa Imminent Saint Stage. Dahil sila ay mga assassin, hindi nila direktang haharapin ang kanilang mga target at gagamit sila ng palihim at hindi inaasahang diskarte. Sa makatuwid, ang mga quasi 4-star assassin ng Mountain Shade Black Market ay kadalasang nakakapatay ng mga powerhouse ng Imminent Saint Stage. Natural, hindi ito nangangahulugan na maaari nilang patayin ang lahat ng Imminent Saint Stage powerhouses. Dahil sa iba't ibang dahilan, ang ilang Imminent Saint Stage powerhouse ay kasing lakas ng mas mahinang powerhouse ng Saint Stage. Magiging mahirap pa rin para sa mga quasi 4-star assassin na ito na patayin ang mga powerhouse na ito ng Imminent Saint Stage. Gayunpaman, walang ganoong napakaraming powerhouse na malapit na Saint Stage sa mga lugar ng 9 sect alliances. Posible lamang para sa isang 5th rate force, 4th rate na puwersa o isang mas malakas na puwersa na magkaroon ng gayong mga talento sa nalalapit na stage ng Saint. Kung ang cultivation base ni Alvin ay tumaas sa nalalapit na stage ng Saint sa hinaharap, natural na siya ay kabilang sa kategoryang iyon. Ang kanyang likas na talento at potensyal ay hindi mas mahina kaysa sa mga batang talento mula sa makapangyarihang puwersa. Sa pagtupad ni Mildred sa misyon na ito, ang tagumpay ay dapat na kasing sigurado ng isang baril, sabi ni Theo. Batay sa kanyang mga salita, makikita na buo ang kanyang tiwala kay Mildred ang quasi 4-star assassin. Bilang karagdagan sa pagiging quasi 4-star assassin, si Mildred ay isa ring babae. Siya lamang ang babaeng quasi 4-star assassin sa mga sangay ng Mountain Shade Black Market sa mga lugar sa ilalim ng 9 sect alliances. Bukod dito, malawak siyang kinikilala bilang numero 1 sa lahat ng quasi 4-star assassin sa mga sangay ng Mountain Shade Black Market. Wala pang nakakita sa mukha ni Mildred. Maging sina Mortis at Theo ay nakita lamang ang magandang hubog ng katawan ni Mildred na nakasuot ng itim. Isantibi ang mukha ni Mildred na nakatago rin sa itim, sinumang lalaki ay magnanasa kay Mildred sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang magandang figure. Gayunpaman, kahit sina Theo at Mortis ay hindi nang ahas na kumilos ng hindi naaangkop. Ito ay dahil si Mildred ay may suporta ng pinuno ng mga sangay ng Mountain Shade Black Market sa mga lugar na nasa ilalim ng impluwensya ng 9 sect alliances. Ang relasyon sa pagitan ni Mildred at ng pinuno ng Mountain Shade Black Market ay isang misteryo sa lahat. Sa katunayan, malamang na si Mildred lang at ang pinuno ng Mountain Shade Black Market ang nakakaalam tungkol sa kalikasan ng kanilang relasyon. Naturally, maraming tao mula sa Mountain Shade Black Market na lihim na nag-isip. Ang ilan ay nagsabi na si Mildred ay babae ng pinuno, habang ang iba ay nagsabi na si Mildred ay anak sa labas ng pinuno. Sa katunayan, may mga nagsabi pa na si Mildred ay apo ng pinuno.
Ano man, ang backstory ni Mildred ay isang hindi nalutas na misteryo na ikinaintriga ng iba. Ang sangay ng Mountain Shade Black Market sa Han River City ay isa sa kanilang mga pangunahing base, ngunit hindi ito ang pangunahing pugad ng mga sangay ng Mountain Shade Black Market. Ang pangunahing pugad ng mga sanga ng Mountain Shade Black Market ay matatagpuan malalim sa isang magubat na bundok sa hilaga ng Han River City. Nakatago ito sa ilalim ng ilang layer ng hallucinogenic formation. Bukod sa matataas na opisyal ng mga branch ng Mountain Shade Black Market at ilang mga assassin na itinuring na trump card na alam ang daan papasok, ang ibang mga tao mula sa mga branch ng Mountain Shade Black Market ay hindi alam kung paano pumasok kahit alam nila ang lokasyon. Ang hallucinogenic formation sa pangunahing pugad ng mga sangay ng Mountain Shade Black Market ay napaka-misteryoso. Ito ay magkasamang itinayo ng 4-star Saint Inscription Master at ng 4-star Dao Talisman Master. Natural, hindi ito nangangahulugan na ang branch ng Mountain Shade Black Market ay mayroong 4-star Saint Inscription Master at 4-star Dao Talisman Master dahil pareho silang ipinadala ng mga nangungunang branch ng Mountain Shade Black Market. Nandyan lang sila para tumulong sa pag-set up ng formation para sa mga sangay ng Mountain Shade Black Market sa lugar na nasa ilalim ng impluwensya ng 9 sect alliances. Umalis na sila pagkatapos nilang makumplito ang mga pormasayon. Magiging napakahirap para sa mga ordinaryong powerhouse ng Saint Stage na makapasok sa mga hallucinogenic formation na ito. Sa kabila ng mga layer ng hallucinogenic formations, mayroong isang malaking lambak sa kailaliman ng bundok na may maraming mga independenteng courtyard. Sa unang tingin, sila ay tila nasa lahat ng dako sa kabundukan. Shoo! Biglang lumipad ang isang matalim na palaso na may dalang jade token at itinapat ang sarili sa poste ng kahoy ng isang bahay sa gilid ng burol. Hoo! Halos sabay-sabay na nakaimbed ang araw sa poste na gawa sa kahoy, isang kulay ube na ibon ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Tinusok nito ang matalim na palaso gamit ang kanyang tuka at madaling hinugot ang matalim na palaso na nakapaloob sa kahoy na poste. Ang buong proseso ay tila walang hirap. Hoo! Ang lilang ibon ay biglang naglaho at lumitaw sa likod bahay. Ang likod bahay ay natatakpan ng mga ulap. Halatang nababalot din ito ng mga pormasayon. Ang pormasayon ay ganap na nakaharang sa bahay mula sa paningin. Naturally, napakadali para sa mga tao sa loob na tumingin sa labas. May isang dalagang nakaupo sa tabi ng maliit na lawa sa likod bahay habang nilalaro niya ang tubig gamit ang kanyang maisla na paa. Napakaganda ng mukha niya at parang ang lalim ng iniisip. Hindi masasabi ng isa kung ano ang iniisip niya. Ate. Nabawi lamang ng dalaga ang kanyang katinoan at kinuha ang matalas na palaso sa token ng Purple Bird nang lumitaw ang Purple Bird at nagsimulang magsalita. Itinapon niya ang matalim na palaso, naiwan lamang ang token ng Jade. Pagkatapos nito, ibinuhos ng dalaga ang kanyang espiritual na enerhiya dito. Pagkalipas ng ilang sandali, lumitaw sa kanyang isipan ang impormasyon sa loob ng Jade Token. Moon Illumination Sect, Alvin, Saint Rudiment Stage. Ilang buwan na ang nakararaan, nasa Perfection Mortal Shedding Stage lang siya. May napakalaking martial daw na kababalaghan sa lugar na ito kung saan ang mga ibon ay ayaw man lang Mosh Asterisk T. Medyo nagulat ang dalaga. Para hilingin sa akin na personal na kunin ang ganoong target. Lahat ba ng 3-star assassins ay basura? Biglang sumimangot ang dalaga. Gayunpaman, pagkatapos niyang ayusin ang lahat ng impormasyon sa kanyang isipan, ibinuka niya ang kanyang mga kilay. Nabigo si Marlon. Interesting. Zir, parang lalabas tayo. Ang huling pangungusap ng dalaga ay halatang nakadirekta sa Purple Bird. Hehe. Sa wakas, isang misyon. Ate, ipasa mo ang misyon na ito sa akin, tiyak na gagawin ko ang isang mahusay na trabaho. Ang lilang ibon na umaaligid sa harap ng dalaga ay nanunumpa habang ito ay nagpapakpak ng kanyang mga pakpak. Tingnan natin. Ngumiti ng mahina ang dalaga. Sa palagay ko ang disipulo ng Moon Illumination Sect na tinatawag na Alvin ay tiyak na may pumoprotekta sa kanya sa dilim. Ang hula ko ay ang 3-star Saint Inscription Master ng Moon Illumination Sect, si Arwin.
Ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang imminent Saint Stage powerhouse kung ilalabas niya ang kanyang buong lakas. Ate, bakit hindi mo kunin ang target at hayaan mo akong harapin ang Arwin na iyon? Nang marinig ng Purple Bird ang sinabi ng dalaga, mabilis itong nagpalit ng tono. Batay sa mga salita nito, tila hindi ito naabala ni Arwin kahit na ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang napipintong powerhouse ng Saint Stage. Zir, kung magsasalita ka pa, kailangan mong manatili sa bahay. Kumunat ang noo ng dalaga at tinitigan ang Purple Bird. Mabilis na tumahimik ang huli, hindi nang ahas na gumawa ng isa pang tunog. Paglabas ng dalaga pagkatapos pumasok sa isang silid, nakasuot na ito ng itim na damit. Natakpin ng husto ang maganda niyang mukha. Gayunpaman, ang kanyang magandang figure ay sapat na upang magkaroon ng inggit sa ibang mga babae at maghangad sa kanya ang mga lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, ang babae ay nawala sa manipis na hangin, at ang lila na ibon ay nawala kasama niya. Mayroong isang malayong hanay ng bundok 10,000 milya sa kanluran ng pangunahing pugad ng mga sangay ng Mountain Shade Black Market. Tila baog, ni isang talim ng damo ay hindi makita. Isang figure na mukhang nabalisa ay patungo sa kailaliman ng bulubundukin na may perlas na mahigpit na nakahawak sa kanyang mga kamay. Kuya, ngayong wala na ang Orleans clan, at wala na rin si Itay, hindi mo na kailangang ipagpatuloy pa ang parusa mo. Pupunta ako para paalisan ka. Ang agitated figure ay isa ring dalaga. Kung nandito si Alvin, makikilala niya ang dalaga bilang second young miss ng Orleans clan, Rovelyn. Dapat ay mamamatay si Rovelyn kasama ng iba pang Orleans clan, ngunit maswerte siyang nakatakas sa kamatayan dahil lumabas siya sa tamang oras. Bagaman nakatakas siya sa kamatayan, hindi rin ito naging madali para sa kanya. Kinailangan niyang magtago mula sa mga assassin ng Mountain Shade Black Market habang nagmamadali siyang umalis sa Han River City. Ang direksyon na pinupuntahan ni Rovelyn ay ang direksyon ng Nether Ridge na naipasa sa Orleans clan mula pa noong nakalipas na panahon. Simple lang ang layunin niya. Hinahanap niya ang kanyang kapatid. Kung ang clan leader ng Orleans clan, Baltimore, ay buhay pa at nalaman ang tungkol sa intensyon ni Rovelyn, mapangiti na sana siya dahil ang kanyang pag-iisip ay masyadong walang muwang. Tiyak, hindi masisisi si Rovelyn dahil iilan lamang ang nakakaalam ng eksaktong impormasyon tungkol sa Nether Ridge sa buong Orleans clan. Ang Nether Ridge ay isang napakalalim na hukay. Maliban kung ang isang tao ay may kakayahang lumabas sa kanilang sarili, ito ay haantong lamang sa kamatayan ng isa. Sa isa pang tala, ang perlas na hawak ni Rovelyn ay ang kanyang kapatid, ang Soul Pearl ni Winford. Kinuha niya ito mula sa templo ng ninuno ng Orleans clan pagkatapos mapuksa ang Orleans clan. Sa araw na iyon nang siya ay sumilip sa templo ng ninuno ng Orleans clan, karamihan sa mga Soul Pearls ay nabasag na. Ang natitirang Soul Pearls ay pag-aari ng mga lineal na disipulo na wala sa paligid. Sa Orleans clan, ang mga lineal na disciples lamang ang karapat-dapat na magkaroon ng Soul Pearl. Matapos makuha ang sarili niyang Soul Pearl at Soul Pearl ni Winford, umalis si Rovelyn sa Han River City at pumunta sa Nether Ridge. 1512. Sa isang iglap lang, 2 buwan na ang lumipas. Umalis si Alvin sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda at lumabas sa kanyang silid, mukhang refreshed habang ang kanyang mukha ay nagpapakita ng napakatalino ng ngiti. Halatang napakasarap ng pakiramdam ni Alvin. Sa wakas nakalusot ako sa Mastery Saint Rudiment Stage. Ang makikinang ng ngiti ay unti-unting napawi sa isang maliit na ngiti pagkatapos niyang makahinga ng maluwag. 10 buwan na ang lumipas sa loob ng Seven Treasures Exquisite Pagoda habang 2 buwan na lang ang lumipas sa totoong mundo. Bukod sa paglinang ng Saint Grade Martial Tactics sa loob ng 10 buwang iyon, nakatuon din si Alvin sa kanyang cultivation base na humantong sa kanyang tagumpay. Gayunpaman, natuklasan ni Alvin na hindi pa rin niya magagamit ang True Energy Consolidated Weapon Technique kahit na nakalusot na sa Mastery Saint Rudiment Stage. Nagtanong si Alvin kay Arwin tungkol sa True Energy Consolidated Weapon at nalaman niyang isa itong teknik na nagpapahintulot sa user na pagsamasamahin ang isang independenteng armas na pinili ng user mula sa True Energy ng user.
Maaaring ito ay isang arrow sa pagkakataong ito at isang talam sa susunod na pagkakataon. Maaaring pagsamasamahin ng True Energy Consolidated Weapon ang isang sandata na pinili ng user ng walang anumang limitasyon. Ang True Energy Consolidated Weapon din ang nag-iisang teknik sa tatlong teknik na mamaster ng Paramount Saint Rudiment Stage Martial Cultivator na walang anumang limitasyon. Hindi na mababago ng True Energy Consolidated Beast ang anyo nito matapos itong pagsamasamahin. Mayroong dalawang paraan upang pagsamahin ang hayop gamit ang True Energy Consolidated Beast Technique. Maaari itong patatagin sa pamamagitan ng dalisay na imahinasyon o sa pamamagitan ng isang mabangis na hayop o isang esensya ng dugo ng isang santo hayop. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng isang pinagsama-samang hayop sa pamamagitan ng purong imahinasyon ay malayong mababa kumpara sa pinagsama-samang mga hayop na nabuo mula sa esensya ng dugo. Ang una ay mayroon lamang hugis at anyo ng hayop habang ang huli ay hindi lamang magkakaroon ng hugis at anyo ng hayop kundi pati na rin ang puwersa nito. Ang lahat ng pinagsama-samang hayop na nakita ni Alvin hanggang ngayon ay pinagsama-sama sa pamamagitan ng purong imahinasyon. Ito ay dahil napakahirap makita ang isang mabangis na hayop o ang esensya ng dugo ng isang santo na hayop. Ang blood essence na kailangan para pagsamahin ang True Energy Consolidated Beast ay may ilang kondisyon. Ang blood essence ay kailangang mula sa isang hayop na may mataas na antas ng bloodline tulad ng mga dragon o phoenix. Kung hindi, ito ay dapat na mula sa isang Perfection Saint Rudiment Stage Beast. Sa makatuwid, kakaunti lang ang mga tao ang magko-consolidate sa True Energy Consolidated Beast gamit ang blood essence ng isang hayop. Tanging ang mga may pambihirang background at powerhouses upang tulungan silang kunin ang esensya ng dugo ang nakayanin ito. Dahil sumanib na ako sa blood essence ng isang 5-clawed Devil Dragon, magagawa kong pagsamahin ang isang 5-clawed Devil Dragon sa aking True Energy kapag naabot ko na ang Perfection Saint Rudiment Stage, sabi ni Alvin sa kanyang sarili na may malaking pag-asa. Dahil ginamit ng kanyang True Energy Consolidated Beast Technique ang 5-clawed Devil Dragon's Blood Essence bilang pundasyon nito, dapat na matalo ni Alvin ang humigit kumulang 70% ng pinagsama-samang mga hayop sa kanyang mga kapantay. Ito ay hindi ganap na imposible para sa kanya upang hamanin ang isang kaaway mula sa isang mas mataas na antas din. Natuklasan ni Alvin na nagawa niyang pagsamahin ang isang espada mula sa kanyang True Energy sa isang pag-iisip sa sandaling umalis siya sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Isang malaking True Energy Consolidated Sword ang nakahover sa kanyang harapan. Sa isa pang pag-iisip, ang isang alon ng Sonic Boom ay tumaas at kumislap sa kalangitan. Mukhang ang True Energy Consolidated Weapon Technique ay hindi magagamit sa loob ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, sabi ni Alvin ng maluwag. Nag-aalala siya na hindi niya mamaster ang teknik, at bilang resulta, ito ay maglalagay sa kanya sa isang hindi magandang posisyon kung siya ay nakikipaglaban sa ibang Mastery Saint Rudiment Stage Martial o Dao Cultivators. Nang si Alvin ay nakatuon sa pagsasama-sama ng iba't ibang mga armas at paglalaro sa kanila na parang isang batang may bagong laruan sa umaga ng Pasko, isang malakas na boses ang nagmula sa labas. True Energy Consolidated Weapon. Alam ni Alvin na dumating si Arwin ayon sa boses. Senior brother. Nakangiting binati ni Alvin si Arwin habang ang isang True Energy Consolidated Spear ay nagkalat sa isang pag-iisip lamang. Gayunpaman, hindi tumugon sa kanya si Arwin. Nakatitig lang siya sa kanya na para bang first time nilang magkita. Bagamat alam ni Arwin na naabot na ni Alvin ang yugto ng Saint Rudiment, ipinalagay niya na naabot lamang ni Alvin ang maagang yugto. Hindi niya inaasahan na ganoon na lang ang sorpresa niya sa kanya pagkatapos lamang ng 2 buwan. Sa loob lamang ng 6 na buwan, ang cultivation base ng taong nasa harap niya ay tumaas sa Street Rudiment Mastery Stage mula sa Mortal Shedding Perfection Stage. Hindi niya akalain na may ganitong henyo sa mundo bago ito. May maitutulong ba ako sa iyo, kuya? Tanong ni Alvin nang makita niya si Arwin na nakatitig sa kanya ng blanko. Halos alam ni Alvin kung ano ang tumatakbo sa isip ni Arwin, at mas interesado siya sa layunin ng kanyang pagbisita. Hindi niya lang siya bibisitahin ng walang magandang dahilan.
Sa wakas ay nabawi ni Arwin ang kanyang katinoan. Pinalaki niya si Alvin bago siya tuluyang sumagot ng, "You freak." Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ni Alvin ang komentong ito, hindi pa rin niya maiwasang mapangiti sa kanyang mukha nang marinig niya ang komentong ito mula sa elder sa loob ng korte ng Moon Illumination Sect. "Nagtataka ako, paano mo linangin, Junior Brother? Naabot mo ang stage ng Saint Rudiment Mastery at mastering ang True Energy Consolidated Weapon sa wala pang 6 na buwan." Hindi mapigilan ni Arwin na magtanong kahit alam niyang isa ito sa sekreto ni Alvin. Natural, handa siya sa pagtanggi ni Alvin na ibunyag ito dahil lahat ay may kanya-kanyang sekreto. Hindi niya naramdaman na talagang kailangan para sa kanya na makakuha ng sagot mula kay Alvin dahil ang kanyang tanong ay naitanong kaagad. "Senior Brother, naniniwala ka ba na posibleng maabot ng isang tao ang Saint Rudiment Mastery Stage mula sa Mortal Shedding Perfection Stage nang wala pang 6 na buwan?" Tumugon si Alvin kay Arwin ng isang tanong habang umiiling siya at ngumiti. "Hindi ako naniniwala na posible ito noon, ngunit ang katotohanan ay nakatayo sa harap ng aking mga mata." "Paano ako hindi maniniwala?" Sagot ni Arwin na may pilit na ngiti. "Kung sasabihin ko sa iyo na mayroon akong isang lihim na taktika na nagpapahintulot sa akin na itago ang aking cultivation base, maniniwala ka ba sa akin?" Natatawang tanong ni Alvin. Natigilan si Arwin matapos marinig ang mga salita ni Alvin. Naisip na niya ang posibilidad na ito noon pa, ngunit wala siyang narinig na ganoong lihim na taktika. "Nakikita ko." Si Arwin ay halatang gamaan ang loob. Bagamat nakakagulat na marinig ang tungkol sa ganoong lihim na taktika, hindi pa rin ito nakakagulat kaysa sa pag-abot ni Alvin sa Saint Rudiment Mastery Stage mula sa Mortal Shedding Perfection Stage sa wala pang 6 na buwan. Kung ikukumpara doon, mas katanggap-tanggap kay Arwin ang pagkakaroon ni Alvin ng lihim na taktika para itago ang kanyang cultivation. Nakahinga si Alvin na naniwala si Arwin sa kanyang paliwanag. Gayunpaman, naawa siya dahil kinailangan niyang magsinungaling sa kanya kahit na tapat ang pakikitungo nito sa kanya. Natural, alam ni Alvin na kailangan niyang magsinungaling kay Arwin dahil ang 7 Treasures Exquisite Pagoda ang pinakamalaking sikreto niya. Kung mabubunyag ang lihim na iyon, siya ay nasa matinding problema. Alam ni Alvin na itatago ni Arwin ang kanyang sikreto kahit na sabihin niya sa kanya ang totoo. Gayunpaman, ang balita ay may paraan ng paglabas. Mayroong ilang mga espiritual na lihim na taktika na nagpapahintulot sa gumagamit na basahin ang kaluluwa, iniisip, at kaalaman ng ibang tao. Karaniwan, napakahirap na ipagtanggol laban sa ganitong uri ng lihim na taktika, at walang impormasyon ang maaaring maitago mula sa gayong lihim na taktika. Pinili ni Alvin na ilihim ito dahil sa kadahilanang ito. Pakiramdam niya ay pinakamahusay na itago ito kay Arwin. "Junior Kuya, binisita na kita simula noong 2 linggo na ang nakalipas, ngunit nakita kong abala ka kaya ayokong istorbohin ka," sabi ni Arwin. 2 linggo ka nang bumisita. Nagulat si Alvin. "Mayroon bang madalien, Senior Brother?" "Oo." Tumango si Arwin. "Hindi ka ba interesado sa lahat ng uri ng bihira at kakaibang mga materyales? Sa wakas ay magkakaroon ka ng pagkakataong makita ang mga ito sa kamalig ng sekta. Sa kaunting swerte at tulong ko, sa palagay ko ay makukuha mo ang mga materyales na gusto mo doon." Malinaw na narinig ni Arwin ang tungkol kay Alvin na naghahanap ng mga materyales sa Milky Way City. Itinuon ni Arwin ang kanyang mga mata sa kamalig ng Moon Illumination Sect pagkatapos niyang marinig ang tungkol sa insidenteng iyon. Sa kasamaang palad, ang kamalig ng Moon Illumination Sect ay pinapayagan lamang ang mga natitirang batang disipulo na pumasok sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Mahirap para sa kanya na makahanap ng dahilan upang makapasok sa kamalig ng Moon Illumination Sect kahit na siya ay isang kilalang Moon Illumination Sect na elder sa loob ng korte. Kadalasan, walang sinuman, kahit na ang sect leader, ang papasok sa kamalig. Imbakan ng sekta. Nagtanong si Alvin na may pagtataka sa mukha, "Ano iyon?" Ang kamalig ng sekta ay kung saan inilalagay ang lahat ng uri ng bihira at kakaibang mga bagay. Ang mga bagay doon ay ipinasa mula sa mga nakaraang henerasyon.
May ilang hindi pa kinang mga hiyas din sa kanila, paliwanag ni Arwin, gayunpaman, pinapayagan lamang ng aming sekta ang mga natitirang batang disipulo sa loob ng korte na makapasok sa kamalig ng sekta bawat isang taon, isa. Walang exception. So sa madaling salita, mabubuksan ito ngayong taon. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Arwin, naging lubhang interesado si Alvin sa kamalig ng Moon Illumination Sect. Pakiramdam niya ang kamalig ay parang hindi nagalaw na treasure cove. Oo. Tumanggaw si Arwin. Tipunin ng aming sekta ang lahat ng mga alagad ng panloob na hukuman na wala pang 40 taong gulang sa loob ng 2 linggo at mag-oorganisa ng isang paglilitis sa Pangangaso. Ang mga natitirang kalahok sa paglilitis na iyon ay bibigyan ng pagkakataong makapasok sa silid ng bodega ng sekta upang pumili ng mga bagay na gusto nila. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.